Si Naofumi ay isang talunan na lalaki na tinawag sa ibang mundo bilang isang walang silbing shield hero. Gayunpaman, nang siya ay ipagkanulo ng prinsesa at palayasin sa palasyo, nagpa siya siyang maging mas malakas at makipagsesyon sa lahat para sa paghihiganti. Nagsimula ang lahat isang umaga nang si Naofumi ay naghahanap ng mga nobelang isekai sa library. Doon niya nabasa ang isang kakaibang libro na nagbabala tungkol sa isang apokalipsis na magtatapos sa mundo maliban kung pigilan ito ng apat na bayani ng kardinal. Bigla, ang libro ay nagsimulang magningning at dinala sa isang mundo sa loob ng libro. Doon niya nakita ang tatlong iba pang bayani ng kardinal na dumating kasama niya na armado ng mga armas, ngunit si Naofumi ay mayroon lamang isang maliit na kalasag na nakakabit sa kanyang braso. Silang apat ay dinala sa silid ng trono kung saan ipinakilala sila ni Haring Altclay. Ang bayani ng espada ay tinatawag na rin. Ang bayani ng pana ay si Itsuki, habang ang bayani ng sibat ay isang sobrang kumpiyansang blonde na tinatawag na Motoyaso. Ngunit nang subukang magpakilala ni Naofumi ang kanyang sarili, tuluyan siyang binaliwala ng hari. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga bayani ay tinawag upang labanan ang mga kapwa-pahamak na pangyayaring tinatawag na mga wave, at idinagdag na ang mga wave ay nagpapahintulot sa mga halimaw na bumuhos sa kanilang bansa upang sirain ito. Ang mga wave na ito ay nangyayari sa mga pagitan na tinutukoy ng isang mahiwagang orasa, at ipinapakita nito na wala pang isang buwan ang natitira bago ang susunod na wave. Gayunpaman, dahil lahat sila ay nasa antas uno, pinayuhan sila ng hari na magsimula sa magkakahiwalay na pakikipagsapalaran at mag-level up sa lalong madaling panahon upang maging sapat na malakas upang labanan ang mga halimaw sa wave. Sa kasamaang palad, hindi sila maaaring bumuo ng isang grupo ng magkakasama dahil ang kanilang mga armas ay nagtataboy sa isa't isa. Kasunod nito, ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian ay binigyan ng pagkakataong sumali sa mga grupo ng bayani, ngunit wala sa kanila ang pumili kay Naofumi maliban sa isang babae na nagngangalang Main, at binigyan ng hari ang bawat isa sa kanila ng pera upang bumili ng kagamitan. Pagkaalis ng palasyo, nagpapasalamat si Naofumi na pinili ni Main na kumampi sa mga basurang tao tulad niya. Kaya, nagpa siya siyang panatilihing ligtas siya kahit ano paman. Pagkatapos, dinala ni Main si Naofumi sa panday para bumili ng espada, ngunit isang pop-up screen ang nagpakita sa kanya na hindi siya pinapayagang gumamit ng mga armas bilang bayani ng kalasag. Sa huli, bumili siya ng mid-armor para sa kanyang sarili habang ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para bumili ng mamahaling kagamitan para kay Main, na nanloloko sa kanya gamit ang kanyang mga plot armor. Pagkatapos ay tumungo siya sa kagubatan kung saan siya ay nagpumilit na talunin ang isang hukbo ng Pacman dahil ang kanyang kalasag ay hindi isang sandatang pang-atake. Pagkatapos ng labanan, hinigop niya ang mga labi ng mga halimaw sa kanyang kalasag at napagtanto na maaari niya itong i-upgrade kung patuloy niya itong papakainin. Sa hapunan ng gabing iyon, niyaya ni Main si Naofumi na uminom ng alak kasama niya. Sa kabila ng kanyang tukso, tinanggihan niya ang alok dahil hindi siya mahilig sa alak. Ngunit nagpasalamat siya sa pananatili sa kanya sa kabila ng kanyang kahinaan at nangakong tatanggapin ang alok niya balang araw. Pagdating niya sa kanyang silid, binilang niya ang kanyang mga barya at napansin niyang nauubusan na siya ng pera. Kaya, nagtago siya ng ilan sa kanyang kalasag para lamang maging ligtas. Kinabukasan, nagising si Naofumi para lamang matuklasan na lahat ng kanyang pera at mga gamit ay ninakaw. Kaya, nagmadali siyang pumunta sa kwarto ni Main upang ipaalam ito. Habang sinusubukan niyang kumatok sa pinto nito, napalibutan siya ng ilang kabalyero na nagsabing ipinatawag siya ng hari. Pagdating nila sa silid ng trono, sinubukan niyang ipaliwanag na ninakawan siya, ngunit naroon na si Main, sinasabing pilit siyang hinayla ni Naofumi noong nakaraang gabi, at si Motoyaso ang nagligtas sa kanya. Bagamat sinubukang itanggi ni Naofumi ang mga paratang, ang kanyang paghingi ng tawad ay nahulog sa mga pader na ledrilyo nang iharap ng isang gwardya ang isa sa mga damit pantulog ni Main, na natagpuan niya sa silid ni Naofumi bilang ebidensya. Nang makita ito, napagpasyahan ng iba pang mga bayani na si Naofumi ay talagang isang masamang tao at nais nilang parusahan siya mismo. Nang makita ni Naofumi na suot ni Motoyaso ang kanyang ninakaw na baluti, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay pinaglalaroan ni Main mula pa sa simula. Hindi matanggap ni Naofumi ang pagtataksil at hiniling na ibalik siya sa kanyang sariling mundo. Ngunit sinabi ni Altclay na imposible hanggat hindi nila natatalo ang lahat ng mga wave.
Sinabi sa kanya ng hari na hindi niya siya ikukulong dahil kailangan niya si Naofumi para lumaban sa paparating na wave, ngunit sinabi rin sa kanya na itataboy siya ng lipunan bilang parusa sa kanyang krimen. Dahil hindi na maaaring lumala pa ang buhay kaysa dati, itinapon ni Naofumi ang lahat ng perang natira sa mga manloloko bago naglakad ng galit. Habang naglalakad siya sa mga kalye, iniiwasan siya ng lahat. Kaya, pumunta siya sa kagubatan at ginugol ang buong gabi sa pakikipagbuno sa ilang mga halimaw na lobo. Nang sa wakas ay umabot sa level 2, nagpa siya siyang gamitin ang mga halimaw na lobo na ito para sa kanyang kalamangan. Kinaumagahan, sinubukan niyang palitan ang mga bahagi ng halimaw ng pera, ngunit sinubukan siyang lokohin ng mga ngalakal, kaya binubuli niya ang lalaki gamit ang kanyang bagong alagang halimaw na lobo hanggang sa wakas ay mabigyan niya ito ng makatarungang presyo. Kalaunan, nilagyan ni Naofumi ng espesyal na dahon ang kanyang kalasag, na nagbigay daan sa kanya upang baguhin ang kanyang kalasag sa isang bagong modahong anyo. Pagkatapos, nagtipon siya ng ilang mga dahon at ipinagpalit ang mga ito para sa mga barya, na nagbigay daan sa kanya upang makabili ng maayos na hapunan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan siya ng ilang mga tulisan na gustong magnakaw sa kanya. Sa halip na pera, niregaluhan niya ang isa sa kanila ng isang halimaw na lobo at tinakot ang mga tulisan gamit ang kanyang kapangyarihan sa kalasag. Pagkaalis nila, nabagabag si Naofumi sa katotohanang hindi niya kayang labanan ang mas malalakas na halimaw gamit ang isang mahina na kalasag. Doon din, isang lalaking nakasalamin ang nagpakita at inalok siya ng pagkakataong bumili ng alipin dahil ang mga alipin ay inilalagay sa ilalim ng epekto ng isang sumpa na magwawakas sa kanila kung pagtataksilan nila ang kanilang master. Pagkatapos ay dinala niya si Naofumi sa kanyang tindahan kung saan nila tiningnan ang kanyang koleksyon ng lahat ng uri ng alipin. Inirekomenda ng mga ngalakal ang isang mataas na antas na wolf monster upang maging kanyang alipin. Ngunit alam ni Naofumi na hindi sapat ang kanyang bulsa para mabili ito. Kaya, humingi siya ng isang mura at masunuryang alipin. Nang marinig ito, dinala siya ng mga ngalakal sa hole ng babaeng kalahating rakon na inilarawan niya bilang kanyang pinakamurang alipin, at inihayag na malapit na itong masawi dahil sa pagpapahirap na tiniis niya sa kamay ng kanyang dating may-ari. Sa kabila nito, inangkin ni Naofumi na siya ang aliping gusto niya. Matapos siyang ilabas mula sa hole, nilagyan ng mga ngalakal ng isang simbolo ng alipin ang kanyang katawan, na nagpasigaw sa babae sa sakit. Nang tanungin ni Naofumi ang kanyang pangalan, sinabi niyang ito ay si Raphtalia. Kaya, sinunggaban niya ito at naglakad palayo. Dinala niya ito sa tindahan ng panday kung saan binilhan niya ito ng ilang gamit pang pakikipagsapalaran at inutusan itong labanan ang isang halimaw na pakman na dala nito. Nang matalo ito ng babae, ipinaalam ni Naofumi sa babae na lalaban ito sa mga halimaw para sa kanya at sumama sa kanya sa isang lugar sa bayan kung saan napansin niyang nagugutom ito. Pagkatapos kumain ng McDonald's ng magkasama, nakipaglaban sila sa ilang halimaw sa kagubatan, na nagbigay daan kay Naofumi na magdagdag ng higit pang mga uri ng kalasag sa kanyang koleksyon. Nang sabihin niya kay Raphtalia kung sino siya, naalala niya ang kanyang ama na nagkukwento sa kanya kung gaano kabait ang bayani ng kalasag sa mga demi-human, na naging dahilan para maging interesado siya rito. Ginugol nila ang sumunod na ilang araw sa pakikipagsapalaran, at mas naging malapit sila sa isa't isa habang naglalakbay si Naofumi. Isang araw, habang nagsasanay, isang halimaw na kuneho ang sumalakay kay Naofumi, ngunit nag-alangan si Raphtalia na atakihin ito dahil takot siya sa dugo. Gayunpaman, nagbigay si Naofumi ng isang kabayanihang talumpati na nakatulong sa kanya na malampasan ang kanyang takot at atakihin ang halimaw hanggang sa masawi. Pagkalipas ng ilang panahon, bumili si Naofumi ng bagong espada para kay Raphtalia, at itinuro sila ng panday sa isang kalapit na bayan na tinatawag na Lut. Pagdating nila roon, ipinaalam ng isang mangangalakal kay Naofumi na ang pinakamahusay na paraan upang kumita ng pera ay ang pagkuha ng mga mineral mula sa isang salarin sa lungsod, na sa kasamaang palad ay naging tahanan ng isang grupo ng mga halimaw. Bilang paghahanda para sa pagsalakay, sinubukan ni Naofumi ang kanyang bagong kalasag na lubid at pinaga niya rin ang isang bagong kahangahangang kalasag na tinatawag na Airstrike Shield. Pagkatapos, pumasok sila sa salarin, at si Naofumi ay mapayapang kumukuha ng ilang mineral hanggang sa umatake ang isang halimaw na lobo, na naging dahilan upang tumalon sila sa mas mababang bahagi ng piitan.
Sinabi ni Raftalia kay Naofumi na ang halimaw na lobo ay ang parehong halimaw na pumaslang sa kanyang mga magulang. Kaya, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang siya ang pumaslang dito. Nang umatake muli ang halimaw, pinigilan ito ni Naofumi habang inutusan si Raftalia na tusokan ito. Gayunpaman, nag-atubili siya. Kaya, inutusan niya itong tumakas. Sa sandaling iyon, naalala niya ang malupit na pagkawasak ng kanyang mga magulang, at ito ang nag-udyok sa kanya na talunin ang halimaw. Pagkatapos ng laban, labis siyang nabighani kaya niyakap niya ng mahigpit si Naofumi, at nangako siyang paprotektahan siya nito sa kanyang mga darating na laban. Pagkalipas ng isang linggo, tinitingnan ni Naofumi ang mga piling koleksyon ng mga kakayahan sa kalasag na kanyang nakalap nang sinubukan siyang salakayin ng isang halimaw na porcupine. Nahuli niya ang halimaw gamit ang isang espesyal na galaw na tinatawag na shield prison, na nagbigay daan kay Raftalia, na hindi na mukhang mahirap, na tapusin ito. Di nagtagal, bumili si Naofumi ng bagong espada para kay Raftalia sa tindahan ng panday at inutusan ang panday na gumawa ng espesyal na baluti para sa kanya. Kinabukasan, isinuot ni Naofumi ang kanyang bagong baluti, at kumikinang ito ng napakalakas kaya nahirapan si Raftalia na kontrolin ang kanyang mga pagkahumaling. Nang makita nila ang ilang mga kabalyero na nagmamarcha sa lugar, ipinaliwanag ni Naofumi na ang mga tao ay nangangamba dahil malapit nang dumating ang isang wave. Gayunpaman, sinabi ni Naofumi na wala siyang ideya kung kailan darating ang wave. Kaya, ipinaalam sa kanya ng panday na mayroong isang hourglass sa isang malaking simbahan na magdadala sa mga bayani patungo sa tanawin ng wave pagdating ng oras. Nang bisitahin ni Naofumi at Raftalia ang hourglass, nilapitan sila ni Motoyasu, na hindi nag-aksaya ng oras bago siniraan si Naofumi. Sinubukan niyang balewalain ang idioma, ngunit sinubukan ni Motoyasu na saktan si Raftalia. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at naglakad palayo kasama niya. Kinabukasan, nang malaglag ang huling butil ng hourglass, sina Naofumi at Raftalia ay dinala sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang wave ng sakuna. Doon, napansin nila na malapit lang ang nayo ng loot, kaya nagmadali silang lumapit upang iligtas ang mga tao. Matapos iligtas ang isang sibilyan mula sa isang halimaw, sinabihan ni Naofumi si Raftalia na tumulong sa paglikas ng mga tao habang kinukuha niya ang atensyon ng iba pang mga halimaw. Habang tinataboy ni Naofumi ang mga halimaw, napansin niya na napakarami nila. Kaya pumunta siya sa isang kampana at pinatunog ang kampana para makuha ang kanilang atensyon. Nang tangkaing habulin siya ng mga halimaw, sinunog niya ang kampana, na sumire sa lahat ng halimaw sa paligid. Gayunpaman, isang sibilyan ang dumating upang ipaalam sa kanya na ang mga tao ng loot ay labis na na-inspire ng kanyang kabayanihan kaya nagpa siya silang lumaban din. Sakto, isang higanteng halimaw ang nagpakita at hinarang ni Naofumi ang atake nito gamit ang kanyang kalasag bago ito pinaslang. Bago pa man makaisip ng plano si Naofumi, isang ulan ng mga bolang apoy ang lumipad patungo sa lungsod, at nagawa ni Naofumi na protektahan ang kanyang sarili at si Raftalia mula sa mga pagsabog. Nang magpakita ang mga kabalyero sa likod ng pag-atake, hinamon sila ni Raftalia sa sadyang pagtatangka na saktan si Naofumi, ngunit sinabihan niya itong umatras. Matapos gamitin ng grupo ni Naofumi ang kanilang mga kapangyarihan sa ilang halimaw, inutusan sila ng commander ng kabalyero na suportahan ang bayani ng kalasag. Kaya, sumugod din sila sa labanan. Samantala, ipinakita ng iba pang tatlong bayani ang kanilang mga makapangyarihang kakayahan at natalo ang huling boss, dahilan para opisyal na matapos ang wave. Di nagtagal, nagpasalamat ang mga tao sa Loot Village sa pagliligtas sa kanila noong pag-atake. Pagkalipas ng ilang panahon, lahat ay nagsasaya, ngunit si Naofumi ay nasa sulok at iniisip kung paano lamang siya pumunta roon para sa gantimpala. Nang makita ni Motoyasu si Raftalia, sinubukan niyang habulin ito, ngunit pinigilan siya ni Main at may ibinulong sa kanyang tainga. Samantala, sinimulang pakainin ni Raftalia si Naofumi ng cake, ngunit sila ay naantala ni Motoyasu, na hinamon si Naofumi sa isang tunggalian. Sinabi niya na narinig niya na si Raftalia ay kanyang alipin at sinabing hindi tama na alipinin ang iba. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Naofumi na legal ang pang-aalipan sa kanilang bansa. Pagkatapos ay sinabi ni Motoyasu na kung mananalo siya sa tunggalian, magiging malaya si Raftalia. Samantala, kung mananalo si Naofumi, mananatili ang mga bagay sa pagitan nila.
Sinubukan ni Naofumi na lumayo, ngunit pinigilan siya ng isang gwardya, at inutusan siya ng hari na tanggapin ang tunggalian. Nang tangkaing ipagtanggol ni Raftalia, banihag siya ng isang gwardya, at ang pagtatangka ni Naofumi na gumanti ay napigilan ng ilang gwardya na nakapalibot sa kanya. Nang oras na para sa tunggalian, pumasok ang dalawang magkalaban sa arena, at sumugod si Motoyasu kay Naofumi, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay naharangan ng kalasag ni Naofumi. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang barrage ng pag-atake ng sibat, na sandaling napaatras si Naofumi bago siya lumipat sa mga taktikang palihim sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang ilang mga halimaw na lobo na kanyang itinatago. Habang nagpupumiglas si Motoyasu, pinaulanan ni Naofumi ng ilang malupit na pag-atake ang kanyang mga espesyal na kalasag at kalaunan ay kinulong siya sa kanyang bilangguan ng kalasag kasama ang kanyang mga halimaw na lobo. Matapos siyang palayain, sinubukan ni Naofumi na kumbansihin si Motoyasu na sumuko, ngunit inatake siya mula sa likuran ni Main, at lumikha ito ng pagkakataon para talunin siya ni Motoyasu gamit ang isang bersyon ng sibat ng pamamaraan ni Zenitsu. Pagkatapos ng labanan, sinubukan ni Naofumi na umapela sa hari na idiskwalipika si Motoyasu dahil sa paggamit ng panlabas na panghihimasok, ngunit itinanggi ng hari na nakita niya ito. Nang marinig niya ang pagtawag ni May ng ama kay Altclay, napagtanto niya na ang lahat ng nangyari sa kanya ay plinano nilang dalawa mula pa sa simula. Habang ang lahat ng nasa pulutong ay naghahari ng mga pang-iinsulto kay Naofumi, nagsimula siyang malunod sa paghihirap, at walang magawa niyang pinanood habang kinakalis nila ang simbolo ng kanyang alipin. Pagkaalis ni Raftalia, sinubukan niyang itapon ang kalasag, ngunit muling nagpakita ito sa kanyang braso. At ang emosyonal na reaksyon nito ay nagbukas ng isang bagong bersyon ng kanyang kalasag na tinatawag na Curse Series. Samantala, sinampal ni Raftalia si Motoyasu dahil sa pandaraya noong duelo at masigasig na ipinagtanggol si Naofumi sa pamamagitan ng pagturo sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa niya para sa kanya. Habang nagtatalo sila, nagpakita ang dalawa pang bayani at itinuro na nanalo si Naofumi sa duelo dahil ilegal na nakialam si Main. At nanatiling tahimik ang mga tao tungkol dito dahil inutusan sila ng hari. Nang lapitan ni Raftalia si Naofumi, sinubukan niyang itulak siya palayo, ngunit sinabi ng babae na naniniwala siya sa kanya at nangakong laging nasa tabi niya. Sinubukan niyang tanggalin ang kalasag, na sinasabing ito ay isang sumpa. Ngunit pinigilan ito ni Raftalia at binanggit kung paano niya ito ginamit upang iligtas ang mga tao ng loot pati na rin ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya, sinabi niya na siya ang nagbigay sa kanya ng layunin at nanumpa na laging magtitiwala sa kanya, na naging dahilan upang umiyak siya. Nang matapos niya ang kanyang pagsasalita, nagbago siya sa isang mas mature na anyo at nagsabi ng ilang mas nakakaaliw na mga salita sa kanya, na nagpabagsak sa kanyang mga bisig habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, inabutan siya ni Raftalia ng sandwich at nangakong kakain ng mas marami pang masasarap na pagkain kasama niya. Sa ibang lugar, ang reyna ng Melromark, si Mer Ilia, ay binibihisan ng kanyang mga tagapaglingkod, at ipinaalam sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kaharian ng kanyang personal na especially iya. Samantala, ang hari ng basura ay namamahagi ng mga gantimpalang pera sa mga bayani para sa kanilang mga pagsisikap noong wave, at nagpasya siyang walang matatanggap ang bayani ng kalasag. Gayunpaman, ikinatuwiran ni Narin at Itsuki na hindi patas dahil si Naofumi ay nakipaglaban ng husto noong wave. Kaya, binigyan siya ng hari ng sapat na barya para makabili ng donut. Pagkaalis ng kastilyo, nakilala nila ang mga ngalakal ng alipin na nagbigay kay Raftalia ng isang bagong sagisag ng alipin at hinikayat si Naofumi na bumili ng itlog ng isang higanteng uri ng ibon na tinatawag na foliole. Nang magising sila kinabukasan, napansin nila na ang itlog ng foliole ay nabasag at isang maliit na foliole ang tumalon mula rito. Ginugol nila ang mga sumunod na araw sa pagsasanay sa ibong ito hanggang sa lumaki ito, at naging isang malaking ibon na kayang tumakbo tulad ni Sonic habang nakapatong si Naofumi sa likod nito. Pinangalanan nito ni Naofumi na Fellow, at inangkin ni Raftalia na ito ay isang simpleng pangalan lamang, ngunit sinabi ni Naofumi na ayos lang dahil nagustuhan naman ito ng babae. Sakto naman, dumating si Main at inanunsyo na si Motoyasu na ngayon ang pinuno ng rehiyong iyon, at idinagdag na ang mga tao ay kailangang magbayad ng napakalaking buwis para makapasok at makalabas sa nayon. Gayunpaman,
Tinutulan ni Naofumi ang panukala, dahilan para magtalo rin ang mga tao, at nang tangkaing atakihin sila ni Main, pinigilan siya ng ilang babaeng nakahod. Isa sa kanila ang nagbigay kay Main ng isang scroll na may laman na labis niyang ikinasakit kaya hinamon niya si Naofumi sa isang karera ng dragon para sa karapatang mamuno sa lungsod. Sinubukan ni Naofumi na tumanggi, ngunit nagmakaawa ang mga tao sa kanya hanggang sa tuluyan siyang pumayag. Nang magsimula ang karera, literal na iniwan ni Naofumi at fellow si Motoyasu at ang kanyang dragon sa alikabok. At ang maraming pagtatangka ni Main na pigilan sila sa pamamagitan ng pandaraya ay nabigo dahil sa huli ay nanalo sila sa karera. Sinubukan silang akusahan ni Main ng pandaraya, ngunit humiwalay si Naofumi sa isang Uno reverse, at inalalayan siya ng mga babaeng nakahod. Kaya umatras sina Main at Motoyasu bilang gantimpala. Binigyan ng mga tao sa nayon si Naofumi ng isang karwahe na hinailan ni Fellow habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nang magising sila kinabukasan, laking gulat ni Naofumi nang makita niyang nag-transform si Fellow bilang isang maliit na magandang babae. Pagdating nila sa bahay ng panday, ipinaliwanag ni Raphtalia na mahusay mag-transform ang mga Folial Queens, at idinagdag ni Naofumi na pinaamo nila siya sa tulong ng mga ngalakal ng alipin na naglagay ng simbolo ng alipin sa kanya. Nang tanungin ng panday kung bakit sila pumunta, humingi si Naofumi ng ilang espesyal na damit para sa kanya na hindi mapupunit kapag nag-transform siya, ngunit sinabi niyang wala siya nito at ipinadala siya sa isang mananahi. Sa bahay ng mananahi, sinabi ni Naofumi sa mananahi kung ano ang kailangan niya, at tinanong niya kung mayroon siyang mahiwagang sinulid na gawa sa mana ng nagsusuot. Binisita nila ang bahay ng mangkukulam upang kunin ang mahiwagang sinulid, ngunit sinabi ng mangkukulam na hindi niya ito magagawa sa ngayon dahil nasira ang kanyang mahiwagang batong hiyas. Habang naglalakbay sila sa bundok, nakilala nila ang isang lalaki na humiling na sumakay sa kanilang karwahe dahil kailangan niyang magdala ng gamot sa nayon sa kabila ng bundok. Nanangil si Naofumi ng isang pilak bilang bayad, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang pera, kaya pumayag siyang kumuha ng mga paninda kapalit nito at sumakay sa likod ni Fellow kasama ang lalaki hanggang sa lungsod. Pagdating nila, binago ni Naofumi ang gamot gamit ang kanyang kalasag at ibinigay ito sa ina ng lalaki. Pagkatapos, iniabot ng lalaki kay Naofumi ang kanyang premyo, at ginugol ng grupo ang sumunod na ilang araw sa paglalakbay at pagtulong sa mga tao sa parehong paraan. Sa isang paglalakbay, sinabi ng isang mangangalakal ng aksesorya kay Naofumi na siya ngayon ay tinatawag na tagapagligtas ng makalangit na ibon dahil naglalakbay siya sakay ng likod ng isang higanteng ibon, at tumutulong sa mga tao gamit ang isang espesyal na gamot. Nakarating sila sa isang lugar sa kalsada kung saan hinaranggan ng ilang tulisan ang kanilang daan at nagpadala ng isang eskrimador upang harapin sila. Bago pa man makakilos si Naofumi, gumamit si Raphtalia ng camouflage spell para itago ang sarili at tinalo ang buong squad sa tulong ni Fellow. Nang gabing iyon, itinuro ng accessory merchant kay Naofumi ang ilan sa kanyang mga sikreto sa pangangalakal, at narinig din niya ang ginagawa ng iba pang mga bayani. Pagkalipas ng ilang oras, sumakay siya kasama ang mangkukulam papunta sa isang mahiwagang tunnel kung saan napansin nila ang isang bakas ng paa ng halimaw. Nang sandaling iyon, nawala ang mga ilaw, at napalibutan sila ng ilang di nakikitang halimaw, na bamulong ng ilang madilim na salita sa kanila. Gayunpaman, gumamit ang mangkukulam ng ilang mahika para makita sila, at ito ang nagbigay daan kay Fellow na tangayan sila. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar sa piitan kung saan sila ay nagkaroon ng mainit na labanan sa mga halimaw na nagbabantay sa gemstone. Sa panahon ng laban, napansin nito na ang halimaw ay may super hearing. Kaya, pinasigaw ni Naofumi si Fellow sa kanyang boombox shield, at ang pagkagambalang ito ang nagbigay daan sa team na magsagawa ng malupit na combo attack, na siyang nagpabagsak dito. Matapos tipunin ang mga ore, matagumpay nilang nagawa ang mga mahiwagang sinulid at ginamit ito para gumawa ng gown para kay Fellow. Habang bumibiyahe si Naofumi sa unahan, tinitigan niya ang isang espesyal na herbicide, na ibinigay sa kanya ng nagtitinda ng aksesorya upang ihatid sa isang kalapit na nayon. Pagdating nila sa nayon, ipinaliwanag ng pinuno na inaatake sila ng ilang halimaw ng halaman na tumubo sa buong lugar. Nang sandaling iyon, narinig nila ang ilang mga adventurer sa lugar na inaatake ng mga halimaw, kaya nagmadali si Fellow upang iligtas sila.
Nang marinig ng mga tao ang pagsasalita ni Fellow, nakilala nila si Naofumi bilang tagapagligtas ng Heavenly Fowl at nagmakaawa sa kanya na pagalingin ang ilang mga taong may mga halamang tumutubo sa kanilang mga katawan. Matapos pagalingin ang kanilang mga may sakit, sinubukan ni Naofumi na makaiwas. Ngunit pagkatapos ay nagmakaawa ang pinuno sa kanya na iligtas ang kanilang nayon. Ipinaliwanag niya na ang kanilang nayon ay sinasalanta ng tagutom hanggang sa dumating ang bayani ng Sibat at nagdala ng isang bagay na tinatawag na miracle seed, na namumunga, ngunit kalaunan ay nagkalat ng mga baging sa buong nayon. Pagkatapos ng lahat ng pagiyakan, inalok nila si Naofumi ng pera upang matulungan sila, at buong puso niyang tinanggap. Kasunod nito, nakipaglaban ang pangkat sa isang halimaw sa puno, at nabigo ang mga pagsisikap ni Raphtalia at Fellow na pabagsakin ito dahil sa kapangyarihan ng puno na mag-regenerate. Nang mabihag nito si Raphtalia, naglagay si Naofumi ng isang espesyal na potion, na naging dahilan ng pagkalante ng puno. Pagkatapos ng labanan, idinagdag ni Naofumi ang isang piraso ng halimaw sa puno sa kanyang kalasag, na nagbigay sa kanya ng isang bioplant shield na may kapangyarihang magbago ng halaman. Kinabukasan ng umaga, nagtanim si Naofumi ng isang buto mula sa puno na binago niya gamit ang kanyang mga kapangyarihan, at agad itong nagbunga. Habang gulat na nanonood ang mga taga-nayon, ipinaliwanag niya na pinalaki niya ang paglago at produktibidad ng mga halaman upang hindi na muling magdusa ang nayon, at nagpasalamat sila sa kanyang tulong. Nang humingi ng bayad si Naofumi, napagtanto ng pinuno na wala na silang pera, kaya binigyan niya ito ng isang truck na puno ng mga buto. Ibinenta ni Naofumi ang mga butong iyon sa nagtitinda ng mga aksesorya, na humingi ng tulong sa kanya para sa isang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa isang bayan ng mainit na bukal kung saan nagsimulang maging mapilit si Fellow kay Naofumi, na naging dahilan upang mainggit si Raphtalia. Nang gabing iyon, lumabas si Raphtalia upang manghuli ng isang espesyal na kristal na tinatawag na Lycium, na balak niyang ibigay kay Naofumi upang mahulog ang loob nito sa kanya. Gayunpaman, biglang nagpakita si Fellow sa likuran niya at sinabing nangangaso rin siya upang makahanap ng ilang espesyal na itlog na isang pambihirang pagkain. Doon din, natisod si Fellow sa isang bangin at sinubukan siyang iligtas ni Raphtalia, ngunit nahulog siya kasama niya sa ibabaw ng isang halimaw na baboy ramo. Habang hinahabol sila ng halimaw, isinakay ni Fellow si Raphtalia at tumalon sa isa pang bangin. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa pugad ng isang ibon na may kristal at itlog na kanilang hinahanap. Ngunit bago pa nila ito mahuli, nagpakita ang halimaw na baboy ramo at sinira ang lahat. Matapos maghiganti na sirain ang baboy ramo, naglakad pabalik sa bayan ang mga babae dala ang mga labi nito, at ilang mga taga-nayon ang nakakagulat na nag-alok sa kanila ng isang malaking halaga ng pera para dito. Gamit ang perang ito, binilhan nila si Naofumi ng isang kagamitan upang matulungan siyang gumawa ng mga metal at ibinigay ito sa kanya bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanila. Habang natutulog ang mga babae ng gabing iyon, ginamit ni Naofumi ang kagamitan upang gumawa ng ilang mga aksesorya para sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nakakita ang tatlo ng ilang manlalakbay sa kagubatan at binigyan sila ng pagkain. Inihayag ng mga manlalakbay na ang nayon sa unahan ay hindi na maliligtas, dahil ito ay sinalanta ng isang salot na pumaslang kahit sa matatanda. Pagdating nila sa nayon, ipinakilala ni Naofumi ang kanyang sarili sa isang matandang lalaki bilang isang naglalakbay na mangangalakal na nais lamang magbenta ng ilang gamot. Gayunpaman, nakilala siya ng lalaki bilang tagapagligtas ng Heavenly Fowl at tumakbo palayo upang ipaalam sa doktor ng nayon. Nang makaharap nila ang doktor, dinala sila nito sa isang silid kung saan nagtitipon ang lahat ng may sakit, at ginamit nila ang kanilang mga gamot upang pagalingin ang lahat ng nasa silid. Pagkatapos, sinubukan siyang pasalamatan ng doktor, ngunit sinabi ni Naofumi na ang mga sintomas lamang ang kanyang ginagamot at babalik pa rin ang sakit. Nang marinig ito, sinabi ng katulong ng doktor na kailangan nilang ihinto ang pangunahing sakit at inihayag na ito ay sanhi ng hangin mula sa kalapit na bundok. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng doktor na isang dragon ang pinaslang ng bayaning si Rin sa lugar na iyon, at ang nabubulok at makamandag na laman nito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga taga-nayon. Dagdag pa niya, walang ordinaryong manlalakbay ang makakagawa ng kahit ano tungkol dito dahil ang mga labi ng dragon ay umaakit ng lahat ng uri ng halimaw sa lugar na iyon, at ang mga bayani ay masyadong abala para tulungan sila. Nang marinig ito,
hiniling ni Naofumi kay Raphtalia na maghanda para sa isang pagsalakay sa bundok at humingi ng bayad na katumbas ng presyo ng isang iPhone 7 Pro Max. Matapos tapusin ang ilang halimaw sa kanilang dinaraanan, sa wakas ay nakarating si Naofumi at ang mga babae sa bangkay ng dragon, at bigla itong naging isang dragon zombie. Nang umatake ang halimaw, hinarang ni Naofumi gamit ang kanyang kalasag, ngunit napansin niyang apektado si Raphtalia ng lason. Sinubukan ng ibon na si Fellow na labanan ang zombie ng mag-isa, ngunit siya ay nilamon ng halimaw. Nang makita ito, napunta si Naofumi sa berserk mode habang ang kanyang curse series ay nag-activate ng isang bagong kalasag na tinatawag na Rage Shield. Habang naglalakad siya patungo sa halimaw, madali niyang hinarang ang mga atake nito gamit ang isang nagliliyab na kalasag at sinapian ng kanyang sariling galit hanggang sa siya ay ibinalik ni Raphtalia sa realidad. Bigla siyang hinimatay, at sinubukan niyang pagalingin siya gamit ang mahika, ngunit hindi ito gumana. Nang muling umatake ang halimaw, hinarang ni Naofumi, ngunit pinag-isipang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan sa galit laban sa halimaw. Nang sandaling iyon, bumagsak ang dragon, at lumabas si Fellow mula sa tiyan nito na mukhang maayos na. Nagising din muli si Raphtalia, at ipinaliwanag ni Fellow na nagawa niyang talunin ang halimaw sa pamamagitan ng paghuhukay sa loob nito at paglunok ng kristal na natagpuan niya sa loob nito. Nang dalhin nila si Raphtalia sa doktor, sinabi nitong ang sumpa ay masyadong mabigat para mapagaling niya. Pagkaalis niya, ibinigay ni Fellow kay Naofumi ang kristal ng dragon, at nang ilagay niya ito sa kanyang kalasag, ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang antas ay hindi sapat na mataas para magamit ang kanyang kapangyarihan. Habang inaaliw ang mga babae, ngumiti ng tame time si Naofumi sa unang pagkakataon, at ito ang nagpasaya sa kanila. Hiniling ni Raphtalia kay Naofumi na mag-yoga pose kasama niya, ngunit hiniling niya kay Fellow na magpalipas ng gabi kasama niya. Maya-maya, nakipaglaban si Naofumi at ang mga babae sa ilang halimaw sa isang bangin. Pagkatapos, pumunta sila sa isang kagubatan kung saan ipinaalam ni Naofumi kay Raphtalia na babalik sila sa kabisera upang kumuha ng banal na tubig mula sa simbahan upang gamutin ang kanyang sumpa. Pagkatapos, nakita nila ang isang babaeng nagngangalang Melty na naglalaro sa ilang mga ibong folial sa lugar. At nagulat si Naofumi na isa siyang tao nang mapansin niya si Fellow, natuwa siya at inalok ito ng pagkain. Habang kumakain si Fellow, nagbuklod ang dalawang babae, at pinayagan ni Naofumi si Fellow na makipaglaro sa kanyang bagong kaibigan habang sila ni Raphtalia ay pabalik na sa nayon. Pagkalipas ng ilang oras, inaalagaan ni Naofumi ang mga pinsala ni Raphtalia nang bumalik si Fellow at ipinaalam sa kanila na si Melty ay nahiwalay sa kanyang mga kasamahan habang naglalaro sa mga ibon. Nang sandaling iyon, dumating si Melty at nagmakaawa kay Naofumi na samahan sila sa kabisera. Noong una, nag-atubili si Naofumi, ngunit nang magmakaawa ang mga babae sa kanya, pumayag siya sa kondisyon na magbibigay siya ng malaking gantimpala. Kinabukasan, nilisan ni Naofumi at ng mga babae ang nayon at ginugol ang susunod na ilang araw sa pagsasaya ng magkasama patungo sa kabisera. Isang gabi, sina Raphtalia at Naofumi ay magkakasamang nagkakamping nang mapansin nilang walang laman ang mga damit ni Melty, at agad nilang napagpasyahan na kinain siya ni Fellow. Gayunpaman, nang magising si Fellow, isiniwalat niya na si Melty ay natutulog sa kanyang mga balahibo, at nakisali si Raphtalia sa karanasang iyon. Kinabukasan, dumating sila sa kabisera, at sinamahan ni Fellow si Melty pauwi habang sina Naofumi at Raphtalia ay bumisita sa simbahan. Doon, nakilala nila ang Santo Papa, na agad na nagsimulang mag-glaze kay Naofumi. Nang humingi si Naofumi ng agua bendita, humingi ang gwardya ng Santo Papa ng isang gintong barya bilang bayad. Pagkatapos magbayad, isang madre ang nagdala ng tubig sa gripo na nakabalat kayo para kay Naofumi, at agad niya itong nakita gamit ang kanyang kapangyarihang panangga, dahilan para humingi ng tawad ang pari at ibigay sa kanya ang tunay na agua bendita. Paglabas nila ng simbahan, nilapitan sila ng isang kabalyero, ngunit hindi na nagdalawang isip si Naofumi bago tumakbo palayo. Nakarating siya sa isang bahagi ng bayan kung saan siya ay inatake ni Motoyasu at hiniling na makita si Fellow. Napangisi si Motoyasu tungkol sa kung paano niya iniibig si Fellow dahil isa itong anghel, at sinimulan niyang magpaputok ng magulong pag-atake kay Naofumi hanggang sa pigilan siya ng mga gwardya. Sa sandaling iyon, dumating si Main at naglabas ng utos ng hari na hayaan silang magpatuloy sa kanilang tunggalian.
Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang kanyang kamahalan, si Melty, at inutusan ang mga kabalyero na itabi ang kanilang mga sandata. Habang sumunod ang mga kabalyero, nagulat si May nang makita ang kanyang kapatid na babae na buhay, at pinagalitan siya ni Melty at si Motoyasu dahil sa pagdudulot ng pinsala sa bayan bago nagbanta na magsusumbong sa kanyang ina. Nang makita ni Motoyasu si Fellow, sinubukan niya itong ligawan muli, ngunit nag-anyong ibon ang babae at sinipa ng malakas ang kanyang asset. Pagkatapos, nagpunta sila sa shop ng panday kung saan ipinakilala ni Melty ang kanyang sarili bilang prinsesa na unang nakalinya para sa trono dahil ang kanyang kapatid na babae ay isang talunang babae. Bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalita, sinabi ni Naofumi na hindi niya ito mapagkakatiwalaan at itinaboy. Sinubukan niyang magmakaawa na makinig sa kanya, ngunit tumanggi si Naofumi, na sinasabing ang pamilya ng hari ay mga basura lamang. Sa sandaling iyon, isang kabalyero ang dumating upang tawagin si Melty upang makipagkita sa hari, at sinubukan siyang habulin ni Fellow, ngunit pinigilan siya ni Naofumi. Habang naglalakad siya sa kalye, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na bumalik siya sa kabisera at pinagsabihan ang hari dahil sa malupit nitong pagtrato sa bayaning may kalasag. Sa tindahan ng panday, tinanong ni Fellow si Naofumi kung bakit siya walang galang kay Melty, ngunit sa halip na sagutin siya, tinapik lang siya nito sa ulo at sinabihan na huwag na siyang makipaglaro pa rito. Pagkatapos tumakas ni Fellow, inamin ni Naofumi kay Raftalia na hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman sa mga maharlika. Sa labas, nakasalubong ni Fellow ang kabalyerong humahabol sa kanila kasama ang mga kasama nito. Nang dalhin niya sila sa loob, nagmakaawa silang samahan si Naofumi sa mga wave dahil naantig sila sa kanyang pagganap noong huli. Nang tanungin niya kung bakit nila siya partikular na gusto, ipinahayag nila na sila ay mula sa nayon ng loot at sinusubukang bayaran siya sa pagliligtas sa kanilang mga pamilya. Sinabi ni Naofumi na tatanggapin niya sila kung magdadala sila ng 100 barya para bumili ng kwintas na hawak niya, at pumayag silang hanapin ang pera. Pagkatapos nilang umalis, ibinigay niya ang ilan sa kanyang mga gamit sa panday para sa pagkukumpuni, at ipinaalam sa kanya ng panday na maaari siyang makakuha ng class upgrade sa Hourglass. Pagdating nila sa Hourglass, ipinaalam ng ilang madre kay Naofumi na nagkakahalaga ng 15 piraso ng ginto ang pagganap. Kaya, ibinigay niya sa kanila ang barya, kaya hinayaan nilang i-upgrade ni Raftalia ang kanyang ranggo. Gayunpaman, nagpakita ang isang matandang babae at isiniwalat na ipinagbabawal ng hari ang pag-upgrade sa sinuman sa grupo ng mga bayani ng kalasag. Pagkaalis ng simbahan, binisita nila ang mga ngalakal ng alipin na nagpaalam kay Naofumi na maaari siyang makakuha ng class upgrade mula sa Hourglass ng ibang bansa, at nagrekomenda ng isang bansang palakaibigan sa mga demi-human na nagngangalang Schildfrieden. Nagbenta rin siya sa kanila ng ilang gamit para kay Fellow na makakatulong upang mapabilis ang kanilang paglalakbay at binigyan sila ng isang kahilingan sa trabaho upang subukan ito. Habang ginalugad ang isang piitan, inatake sila ng isang halimaw, at nagawa ng mga babae na talunin ito salamat sa kanilang bagong gamit. Pagkalipas ng ilang oras, inaalagaan ni Naofumi ang mga isinumpang marka ni Raftalia, at sinubukan niyang magplano para sa wave, na darating sa loob ng 10 araw, hanggang sa napansin niyang malungkot si Raftalia. Nang tanungin niya kung ano ang bumabagabag sa kanya, binanggit ni Raftalia na bumalik siya sa kanyang mundo pagkatapos ng wave at hiniling na sumama sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang romantikong sandali ay naputol ni Fellow, na inakusahan siya ng pagtatangkang ikis siya. Pagkatapos maglakbay ng ilang araw, nakasalubong ng grupo ang isang grupo ng mga refugee na nagmakaawa kay Naofumi na palitan sila ng pagkain. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari sa kanila, sinabi nilang nauwi sila sa gulo dahil sa pagtutol na binuo ng bayaning si Itsuki sa kanilang bayan. Matapos marinig ang kanilang kwento, sinabihan ni Naofumi si Raftalia na magtayo ng emergency kitchen para pakainin sila. Pagkalipas ng ilang araw, kumakain sina Naofumi at ang mga babae sa isang restaurant nang makita nila si Rin at Itsuki sa ibang mesa. Nang marinig ni Naofumi ang pangungopia sa sikat na quote mula sa Spider-Man, tumawa siya ng malakas, at ito ang nakakuha ng kanilang atensyon sa kanya. Inakusahan siya ni Itsuki ng pagnanakaw ng kanyang kaluwalhatian, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Naofumi na ang bayan na iniligtas niya gamit ang kanyang paglaban ay naging isang basurahan na ngayon.
Nang tanungin ni Rin ang tungkol sa kanyang kaso, ipinaalam sa kanya ni Naofumi na ang dragon na kanyang pinaslang ay nagdulot ng pandemya, na naging dahilan upang kanselahin nila ang trabaho. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pinahusay na baluti mula sa panday at nilapitan muli ng mga loot knight, na ngayon ay may pera na siyang hinihingi niya. Gayunpaman, hiniling niya sa kanila na gamitin ang pera at bumili ng mas mahusay na kagamitan para sa kanilang sarili at ipinaalam sa kanila na magkakaroon sila ng isang pulong ng estratehiya upang maghanda para sa wave. 5 minuto bago ang wave, nag-imbak si Naofumi ng ilang potion at ibinigay kay Raphtalia ang pulse ares na ginawa niya para sa kanya habang ipinaliwanag na mapapalakas nito ang kanyang mana generation. Nang hingi ni Fellow ang kanyang regalo, ibinigay ni Naofumi sa kanya ang kanyang gawang kamay na hairpin at ipinaliwanag na mapapabuti nito ang kanyang liksi, na naging dahilan upang magdiwang siya. Kalaunan ay tumunog ang orasan sa zero, at nagpaalam si Naofumi sa panday habang siya ay ini-teleport kasama ang kanyang squad. Sa panahon ng wave, ipinagtanggol ng mga loot knight ang mga taga-nayon mula sa mas maliliit na halimaw habang si Naofumi at ang mga babae ay lumaban sa malalaking halimaw. Pagkatapos ay napansin nila ang isang matandang babae na pumapaslang ng ilang halimaw gamit ang mga galaw ng karate, at napagtanto ni Naofumi na isa siya sa mga taong pinagaling niya gamit ang kanyang potion. Pagkalipas ng 3 oras, napansin ni Naofumi na aktibo pa rin ang wave, kaya nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng iba pang 3 bayani. Nang makita ito, hiniling ng pinuno ng loot knight kay Naofumi na pumunta sa pangunahing bahagi ng wave at iwanan ang nayon sa kanyang mga kamay. Habang sumusulong sila, nakita nila ang mga palaso ni Itsuki na nagpapaputok sa isang higanteng alien ship, at ipinaalam niya kay Naofumi na ang dalawa pa ay nakikipaglaban sa ship. Nang makasakay sila sa ship, nakita niya ang 2 talunan na nagtatalo kung sino ang may mas malaking pipino habang nakikipaglaban. Kaya, kumilos siya at inutusan si Raphtalia na gumamit ng light magic. Matapos niyang gamitin ang light spell, sinira nila ang mga anino sa ilalim ng mga halimaw sa paligid, at ito ang naging dahilan upang magpakita ang isang higanteng halimaw na tinatawag na Dimensional Soul Eater. Sinubukan ng 3 taunang bayani na atakehin ang halimaw gamit ang mga kidlat, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw na ibinagsak sila nito sa lupa. Nang sumugod muli ang halimaw, pinapunta ni Naofumi ang mga babae upang harapin ito, at habang sila ay naglalaban, napagtanto niya na ang kanilang kasalukuyang estratehiya ay magtatagal ng matagal upang mapaslang ang Soul Eater. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Raphtalia na gagamitin niya ang Rage Shield, at hinawakan nito ang kanyang kamay habang nangangakong magiging tapat sa kanya kahit ano paman. Nang i-activate niya ang Rage Shield, naramdaman niya ang puot ng zombie dragon at lumikha ng isang bagong Dragonic Shield mode na kahit papaano ay sumapi rin kay Fellow. Sa kanilang mga berserk form, sinimulan ni Naofumi at Fellow ang malupit na pag-atake sa Soul Eater, at nagbigay si Raphtalia ng isang kabayanihang talumpati na nag-udyok sa iba pang mga bayani na tulungan siya. Nahirapan si Naofumi sa galit ng dragon hanggang sa naalala niya ang pangako ni Raphtalia na paprotektahan siya, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Pagkatapos ay ginamit niya ang Shield Prison upang mahuli ang Soul Eater, itinusok ito ng maraming beses sa loob, at tinapos ito sa pamamagitan ng pagtulak nito sa isang higanteng bakal na Megan. Bago pa sila makapagdiwang, isa pang Soul Eater ang nagpakita sa likuran nila, at isang kumpol ng kumikinang na mga spike mula sa kung saan ay agad na sumire sa halimaw. Kasunod nito, isang reyna na may hawak na talim na nagngangalang Glass ang nagpakita at ininsulto sila dahil sa pagiging mahina bago nagpakilala bilang ang tunay na huling boss ng wave. Tinanong ni Glass si Naofumi kung bakit hindi siya inaatake at ginagalit ang iba pang mga bayani sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na kanyang mga tagapaglingkod. Kinuha ng 3 talunin ang pain at pinaputukan siya ng kanilang mga meteor shot, ngunit madali niyang hinarang ang kanilang mga atake at gumamit ng isang espesyal na airbending move gamit ang kanyang sandata, na siyang nagpabagsak sa kanilang lahat. Nang makita ito, uminom si Naofumi ng power-up potion at sinubukang kulungan siya sa isang air prison, ngunit madali niyang nasira ito. Nang sinubukan ng mga babae na umatake, madali niya silang hinaranggan at nabali ang espada ni Raphtalia. Sinimulan niya muli ang kanyang airbending attack, ngunit mabilis na kumilos si Naofumi sa pamamagitan ng pagkulong sa kanyang sarili at sa mga babae sa isang bilangguan ng kalasag, na matagumpay na nahadlangan ang atake.
Nang hilingin niya kay Naofumi na gamitin ang kanyang Rage Shield, binigyan siya ni Raphtalia ng go-ahead, at nag-transform ito sa kanyang Dragon Rage mode. Isang sinapian na fellow ang sumubok na atakihin siya, ngunit pinaalis siya nito na parang langaw at hinarang ang apoy ni Naofumi bago nagpakawala ng mahiwagang sinag, na napakalakas kaya't winasak nito ang armadong bantay ni Naofumi. Mas lalo pa niyang tinupok si Naofumi sa pamamagitan ng paghingi kay Naofumi na gamitin ang kanyang trump card. At ginawa niya iyon sa pamamagitan ng paggamit ng nakakasawi na Iron Maiden combo na tumalo sa Soul Eater. Gayunpaman, lumabas si Glass nang walang sugat mula sa pag-atake at napansin na naabot na niya ang kanyang limitasyon sa oras. Nang mapansin na siya ay nag-ambala, pinalabas ni Naofumi si Rafaelia ng isang light spell na nagbigay ng daan para makatakas sila. Habang tumatakbo sila palayo, walang humpay na nagpapakawala si Glass ng mga sinag sa kanila, at nagawa ni Naofumi na harangan ang lahat ng pag-atake. Napagtanto niya na hindi niya sila matatalo sa saklaw na iyon, kaya umatras siya, ngunit ipinahayag na siya at ang kanyang squad ay magtatagumpay sa mga labanang wave. Habang nag-iisip tungkol sa mga nakaraang pangyayari, nagpa siya si Naofumi na magpakalakas, at nagdagdag siya ng isang kalasag na Soul Eater sa kanyang koleksyon bilang unang hakbang patungo sa layuning iyon. Gayunpaman, may ilang mga kabalyero na dumating upang ipaalam sa kanya na ipinatawag siya sa kastilyo. Sa kastilyo, pinanood ng hari si Naofumi na pinuksa ang Soul Eater gamit ang isang bolang kristal at sinimulan siyang tanungin tungkol sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hiniling ni Naofumi sa kanya na lumuhad sa harap niya bago siya magbahagi ng kahit ano, at ito ang dahilan kung bakit itinutok sa kanya ng lahat ng mga kabalyero sa paligid ang kanilang mga espada. Ipinaalala sa kanila ni Naofumi na kaya niyang tapusin silang lahat ng hindi pinagpapawisan. At habang naglalakad siya palayo, sinubukan siyang takutin ng hari sa pamamagitan ng pag-aaklas sa kanyang mga alipin, ngunit nangako si Naofumi na lilipulin siya kung hahawakan niya sila. Pagkaalis ng palasyo, nakilala ni Naofumi ang isang kakaibang babae na nagpakita sa kanya ng isang kwintas habang binabalaan siyang mag-ingat sa pagpapatuloy. Samantala, sinubukan siyang kumbensihin ni Melty na makipagkasundo sa bayani ng Kalasag, ngunit ikinatuwiran niya na ang pagpapahintulot sa kanya at sa kanyang mga demi-human na gawin ang gusto nila ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang pamilya. Nang sandaling iyon, dumating si Maine at ipinaalala sa kanya na ang salita ng hari ang pinal. Ngunit pinatahimik siya ni Melty sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung sino ang prinsesa ng korona. Maya-maya, kumuha si Naofumi ng ilang supply mula kay Eilhart na panday at sinimulan ang kanyang paglalakbay patungo sa bansang may kalayaan sa Kalasag. Habang naglalakbay sila, tiningnan nila ang mga espesyal na Reg Along iniwan sa kanila ni Eilhart, kabilang ang isang takip para sa ubod ng kalasag ni Naofumi, isang espadang mana para kay Raphtalia na gagamitin laban sa mga kalaban na may mga dipisikal na anyo, at isang pares ng guantes para kay Fellow. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nilapitan muli sila ni Melty at hiniling kay Naofumi na bumalik sa kabisera upang makipagkasundo sa hari, ngunit malamig itong tumanggi. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano parehong mga baliw sina Naofumi at ang hari, at nakita ni Naofumi ang isang kabalyero na sumusugod sa kanya mula sa likuran. Kaya, hinaranggan niya ang kanyang pag-atake. Inakusahan siya ng kabalyero ng pagbihag kay Melty at inutusan ng iba pang mga kabalyero na atakihin siya. Gayunpaman, namagitan sina Raphtalia at Fellow, at nauwi sa napilitan silang umatras ng mga talunan na kabalyero. Kasunod nito, gumawa ang mga kabalyero ng isang clip ng kanilang laban sa mga tauhan ni Naofumi, na inedit upang magmukha silang mga kontrabida at ikinalat ito sa buong kaharian. Dahil dito, si Naofumi at ang kanyang grupo ay binyansagang mga traidor gamit ang mga wanted poster nila na nakakalat sa buong kabisera. Ngayon, ipinaalam ni Raphtalia kay Naofumi na hindi sila makakapasok sa mga nayon dahil kumalat na ang mga clip sa mga lugar na iyon. Noong tinanong ni Naofumi ang mga kabalyero, tumanggi silang magsalita. Ngunit nakakita siya ng isang rosaryo na pagmamayari ng simbahan ng tatlong bayani na sumasamba sa sibat, pana, at espada. Sa kasalukuyan, pinaghihinalaan ni Naofumi na si Altclay ang nasa likod ng lahat, ngunit sinabi ni Melty na kagagawan ito ng kanyang kapatid. Gayunpaman, iginiit ni Naofumi na sangkot ang hari dito, at napaiyak si Melty habang sinusubukan niyang kumbensihin itong kausapin ang kanyang ama.
Pagkalipas ng ilang minuto, inihayag ni Naofumi na aalis na sila ng bansa at tinanong si Melty kung ano ang gagawin niya. Sinubukan niyang imungkahi na bumalik upang salubungin ang ama nito, ngunit sinabi ni Naofumi na masasawi siya kung gagawin niya iyon at nangakong paprotektahan siya kung sasamahan niya sila sa kanilang paglalakbay. Kinabukasan, sinimulan ni Naofumi at ng mga babae ang kanilang paglalakbay, at ginugol nila ang mga sumunod na ilang araw sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang tomb kung saan sila nagpasyang magpahinga. Nang tanungin ni Raftalia si Naofumi kung bakit sila pupunta sa Sealfeld, ipinaliwanag nito na ito ay isang perpektong lugar na takasan dahil sa dagdag na seguridad doon. Nang gabing iyon, nang sabihin ni Naofumi kay Melty ang pinagdaanan sa kanyang ama, nagulat siya dahil ang utos ng kanyang ina ay tretuhin ng mabuti ang Shield Hero. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang ina, ang Reyna, ay mas makapangyarihan kaysa sa haring iyon dahil si Merelia ay nagpapatakbo ng isang sistemang monarkiya ng Metrinil, at ito ay nagpatawa sa kanya. Nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit, tumakbo sila papunta sa isang kalapit na bangin at nauna nang naglakad hanggang sa aksidenteng nadulas si Melty sa isang bato. Nahuli siya ni Naofumi, ngunit dahil sa ingay ay natuklasan sila ng mga kabalyero. Hinabol nila sila hanggang sa isang walang patutunguhan kung saan inutusan ng iba pang 3 bayani si Naofumi na ibalik si Melty, na pinaniniwalaan nilang dinukot niya. Gayunpaman, sinabi ni Melty na hindi siya dinukot ni Naofumi at pinoprotektahan siya mula sa mga asasin. Nang malapit na nilang paniwalaan ang kanyang kwento, dumating si Main at gumawa ng kwento tungkol sa kung paano brinine-wash ni Naofumi ang utak ni Melty sa parehong paraan na brinine-wash niya ang utak ng iba sa kanyang paglalakbay. Naniwala sa kanya ang mga madaling mapaniwalang utak ng bayani at hiniling kay Naofumi na ibigay ang prinsesa. Ngunit tumanggi si Melty na bumalik dahil alam niyang tatapusin siya. Nang humingi siya ng tulong kay Naofumi, sinabi nito sa iba pang mga bayani na plano ni Main na tapusin ang kanyang kapatid at pagkatapos ay tumakas kasama ang mga babae sa likod ni Fellow. Gayunpaman, naghagis si Motoyasu ng isang espesyal na artifact kay Fellow na nagpagulat sa kanya at nagsimulang gumawa ng mga paggalaw sa kanya nang magpaputok si Main ng ilang flame attack sa kanila. Hinarang ni Naofumi habang pinagalitan ni rin si Main dahil sa direktang pagpapasabog sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay ginamit ni Naofumi ang kanyang range shield at hinarang ang lahat ng mga atake ng palaso na inilunsad sa kanya, habang inatake ni Raftalia si Main gamit ang kanyang mana sword. Sinuntok ni Fellow si Motoyasu gamit ang kanyang mga guwantes, at sinira ni Naofumi ang lugar sa kanilang paligid, na nagbigay daan sa kanya upang makatakas kasama ang mga babae. Pagkatapos, ibinigay niya kay Rin ang rosaryo at lumipat kasama ang mga babae sa kagubatan, kung saan sila ay nilapitan ng isang babaeng nakahod na humiling sa kanya na makipagkita sa Reyna. Habang sila ay nagsasama-sama, nakaamoy si Raftalia ng kakaiba, at ito ay sanhi ni Main, na siyang nagpasiklab sa kagubatan. Nang masunog ang una, inutusan ni Main ang isang gwardya na magpadala ng mensahe sa mga Panginoon ng bawat domain sa Melromark, at malugod siyang pumayag. Samantala, ipinaliwanag ni Naofumi sa iba na si Main ang nagpasiklab ng apoy na iyon upang maalis sila sa usok at iminungkahing umalis sa lugar na iyon. Kinabukasan, ipinaalam kay Naofumi ng isang mangangalakal na imposible para sa kanya na makarating sa Sealfeld dahil mahigpit na itong binabantayan. Matapos ibahagi ito sa mga babae, inanunsyo niya na makikipagkita sila sa Reyna. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang lungsod kung saan ikinwento ni Melty ang tungkol sa isang maharlika na mabait sa mga demi-humans, at isinalaysay ni Raftalia kung paano inatake ang kanilang nayon ng isang grupo ng mga sundalong Melromar. Narinig ito, nakaramdam ng pagkakasala si Melty at nangakong bibigyan siya ng hustisya. Nang tanungin ni Naofumi ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga maharlika, isang kakaibang lalaki na nagngangalang Van ang nagpakita, at binati siya ni Melty. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Panginoon ng nasasakupang iyon at hiniling sa kanila na sumama sa kanya sa kanyang mansyon. Matapos nilang ipaliwanag ang kanilang pinagdaanan sa kanya, sinabi niya na sinabi sa kanya ng mga kabalyero na sinunog ng mga bayani ng kalasag ang kagubatan upang matakpan ang kanyang mga bakas. Sinabi ni Naofumi na ito ay isang kasinungalingan, kaya inalok niya sila ng pagkain at pinayagan silang magpahinga doon ng ilang sandali. Habang kumakain sila,
ipinaliwanag ni Naofumi na kailangan nilang umalis kinabukasan dahil tiyak na masasawi sila kung magpapahinga sila ng mas matagal sa mansyon. Nang gabing iyon, sinabi ni Melty kay Fellow na parang ibang tao na siya kapag kasama si Naofumi, at sumagot si Fellow na gusto niya ang kinikilos ni Melty ngayon dahil mas nakakatuwa siya. Nang gabing iyon, tinanong ni Melty si Naofumi kung tama ba na patuloy siyang tumakbo kahit na siya ang prinsesa ng korona, at bilang tugon, pinayuhan siya nitong unahin ang kanyang buhay kaysa sa lahat ng iba pa. Pagkatapos ay hiniling niya rito na magpahinga, kaya nagpasalamat ito sa kanya bago matulog. Pagkatapos, napansin ni Naofumi na binabangungot si Raphtalia, kaya hinawakan niya ang kamay nito para aliwin. Nang magising ito, ipinaalam ni Naofumi na naaresto si Van, at hinimok sila ng katulong na tumakas dahil inakusahan si Van ng isang maharlika na nagtatago sa kanila. Tumakbo sila at nagtago sa kusina, kung saan sinimulang apihin ng ilang kabalyero ang katulong hanggang sa dumating si Melty para pigilan sila. Pagkatapos lang, isang maharlika na nagngangalang Idol ang dumating para salubungin si Melty, at agad siyang nakita ni Raphtalia na nagsimulang manginig. Nang tanungin niya kung nasaan ang bayani ng Kalasag, sinabi ni Melty na wala siya roon at idinagdag na plano niyang kausapin ang kanyang ama para linisin ang pangalan nito. Nang marinig ito, inutusan niya ang kanyang mga gwardya na dalhin siya sa kanyang mansyon, at nagawa ni Naofumi na pigilan si Raphtalia sa pag-atake sa kanya. Nang gabing iyon, naghahanda sina Naofumi at ang mga babae upang iligtas si Melty, at hiniling ni Naofumi kay Raphtalia na maiwan, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang harapin ang kanyang nakaraan. Habang nagkakagulo ang mga demi-human para sa pagpapalaya kay Van, marahas na sinalakay ni Idol si Van sa kanyang kastilyo sa harap ni Melty. Sa labas, nakipaglaban sina Naofumi at ang babae sa ilang gwardya, at napilitan niyang sabihin sa kanya ng isang gwardya kung saan nakakulong si Melty. Nang malapit nang makalapit si Idol kay Melty, biglang pumasok ang tatlong bida sa silid, at pinakawalan ni Naofumi si Melty mula sa kanyang mga kamay gamit ang isang airstrike shield. Nang bantayin sila ni Idol na letigohin, lumapit si Raphtalia sa kanya at pinigilan ang kanyang mga atake ng letigo bago ito natamba sa kanyang braso. Habang nakatutok ang kanyang espada sa kanya, umiyak siya habang binabanggit kung paano siya nanatili at pinahirapan ang maraming demi-human sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ilang taon na ang nakalilipas, nakikipag-usap si Raphtalia sa kanyang kaibigang si Ref Ana, na nagsabing gusto niyang pakasalan ang isa sa apat na bayani. Sinabi ni Raphtalia na gusto rin niyang makilala ang kanyang kalasag, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakita ang isang wave. Sa kasalukuyan, nang ituro ni Raphtalia ang mga krimen ng maharlikang hamak, napagtanto niya na isa ito sa mga demi-human na pinanatili niyang alipin. Sinubukan niya itong gaslighten, ngunit kalaunan ay sumumpa ito na tatapusin siya dahil sa pagpaslang sa kanyang kaibigang si Ref Ana, kaya nagmakaawa siya para sa kanyang buhay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Naofumi sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung gaano na siya lumago, at sinabi niya kay Idol na hahayaan niya itong mabuhay upang makabawi siya sa kanyang mga krimen. Sinubukan siyang atakihin ng hamak gamit ang isang espada, ngunit hinaranggan at tinusok siya nito gamit ang isang mana sword. Kahit papaano, hindi ito nakapinsala sa kanya. Kaya sinubukan niya itong hampasin muli, ngunit nadulas at nahulog sa bintana. Nang mapagtanto niyang sawi na si Idol, nagsimulang makaramdam ng pagkakasala si Raphtalia, ngunit sinabi ni Naofumi na hindi niya kasalanan. Kasunod nito, pinagaling ni Melty si Van gamit ang mahika, at lahat sila ay pumunta sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan pinagnilayan ni Raphtalia ang kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano niya at ng kanyang mga kaibigan sinusubukang muling itayo ang lungsod pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang mga magulang ngunit nauwi sa pagkaladkad sa mga karwahe ng ilang mga kabalyero. Pagdating nila sa isa sa mga silid ng pagpapahirap, naalala ni Raphtalia kung paano malupit na hinampas ni Idol si Ref Ana hanggang sa siya ay nagkasakit ng malubha. Noon, inaliw siya ni Raphtalia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng regalo at pagpahid ng kanyang mga luha hanggang isang araw ay dinala siya upang ibenta sa mga ngalakal ng alipin. Sa kasalukuyan, nakita ng pangkat ang ilang mga nakaligtas sa mga selda, at isa sa kanila ay ang dating kaibigan ni Raphtalia, si Kill. Matapos siyang palayain mula sa kanyang kadena, ipinakilala niya ang kanyang sarili dito, at pinagdudahan siya nito dahil sa kanyang bagong hitsura. Kaya,
Isinalaysay niya ang ilang mga alaala na nagpaalala sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na kasama niya ang bayani ng Kalasag, at pinagaling ni Naofumi ang kanyang mga pinsala. Nang sumugod si Raftalia upang tingnan si Ref Ana, nakasalubong niya ang isang tambak ng mga buto at agad na napaiyak. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Melty na may ganitong masasamang bagay na nangyayari sa bansa, at naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Nagsimulang magreklamo si Raftalia tungkol sa kung gaano siya kawalang kapangyarihan, ngunit iginiit ni Kill na hindi siya ganoon dahil siya ang nag-udyok sa lahat sa kanilang nayon na patuloy na ngumiti sa kabila ng kanilang sakit. Gayunpaman, sinabi niya na hindi na siya makangiti gaya ng dati dahil wala siyang nabuhay na tao. Ngunit inalo siya ni Naofumi sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano niya ito iniligtas at ang iba pang mga alipin. Matapos makhir up, binigyan niya si Ref Ana ng maayos na pamamaalam, at lahat sila ay umalis sa silid sa ilalim ng lupa. Nang sandaling iyon, nakita nila si Idol, na kahit papaano ay buhay pa, na tumawag ng isang nakakasawi na dinosoro, na agad siyang dinurog hanggang sa masawi. Sa ibang lugar, isang babae na nagngangalang Fitoria ang humahaplos ng isang folial bilang gantimpala sa paghahanap ng kandidato para sa susunod na reyna. At dahil malapit lang ito, nagpa siya siyang salubungin ito. Samantala, nagpatuloy ang dinosoro habang si Naofumi at ang kanyang grupo ay tumakbo sa ibang lugar upang magtago mula rito. Gayunpaman, nakita sila ng dinosoro, kaya inatake ito ni Fellow gamit ang isang sipa. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay halos walang pinsala sa dinosoro, at itinuro ni Melty na ang kanyang tiyan ay kumikinang nakatulad ng katawan ng dinosoro. Nang makita ito, napagtanto ni Naofumi na maaari niya itong akitin ng wala sa oras, ngunit nag-alala siya para sa iba. Kaya, nangako si Van na ligtas na makakatakas kasama nila. Pagkatapos ay iniabot ni Raftalia kay Kill ang kanyang mahiwagang Pulse Ares bilang regalo ng pamamaalam at sumakay sa ibabaw ni Fellow kasama sina Naofumi at Melty habang sila ay nauuna sa pagsakay. Habang tumatakbo sila, napansin nila na sinusundan ng dinosoro si Fellow, at inutusan siya ni Naofumi na tumakbo ng malayo hanggat maaari mula sa lungsod. Kaya, mas pumasok pa siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa wakas ay nakarating sila sa isang lawa kung saan sumugod ang dinosoro. At ngayon, huminto si Naofumi dala ang isang airstrike shield. Nang masira ng dinosoro ang shield, pinaulanan ito ni Fellow ng ilang sipa ng Mortal Kombat, ngunit hindi ito nag-iwan ng kahit isang gasgas, at hindi rin nasaktan ng water spell ni Melty ang halimaw. Nabigo rin ang pagtatangka ni Raftalia na putulin ito, kaya gumamit ang grupo ng mga combo moves. Gayunpaman, mas lalo silang natalo ng dinosoro. Kaya, nagpa siya si Naofumi na gamitin ang Rage Shield. Bago pa niya ito ma-activate, nakarinig siya ng isang boses na humihiling sa kanya na huminto, at pagkatapos ay napansin nilang nakapalibot na ito sa lugar. Kasabay nito, isang malaking kawan ng mga ibong folial ang sumugod sa lugar, at sinubukan ni Naofumi na i-activate ang kanyang Rage Shield. Ngunit muling pinigilan siya ng boses habang sinasabihan siyang huwag gamitin ang kapangyarihang iyon. Habang iniisip ni Naofumi kung sino ito, isang malaking folial ang tumalon mula sa ilog, at kinilala siya ni Melty bilang ang reyna ng mga folial. Hiniling niya sa dinosoro na isuko ang kristal nito kapalit ng buhay nito, ngunit sumugod ito sa kanya, kaya sinipa niya ito palayo. Nang magpaputok ito ng breath attack sa kanya, madali niya itong hinarang gamit ang isang force field at sinira ito gamit ang isang napakabilis na atake bago kinuha ang kristal nito. Pagkatapos, nag-transform siya sa kanyang anyong tao at nagpakilala bilang reyna ng folial, si Fitoria. Nang tanungin ni Fellow kung magiging kasing laki niya ito, sinabi ni Fitoria na mas matagal ito ng 12-dosenang beses kaysa sa normal na lifespan ng folial. At dahil dito, napagtanto ni Naofumi na isa siyang babaeng malakas. Nang tanungin niya ito kung ano ang gusto niya mula sa kanila, inalok niya sila ng sakay sa kanyang kariton para madala niya sila sa mas angkop na lugar para mag-usap. Gayunpaman, ngayon ay gusto ni Naofumi na palakasin ang kanyang kalasag gamit ang mga materyales ng dinosoro, ngunit sinabi niyang hindi siya komportable dito dahil mayroon na itong kakayahang makatakot na kalasag. Ngayon ay sinabihan siya ni Naofumi na umatras at idinagdag ang piraso ng dinosoro sa kanyang kalasag bago sumama sa iba pa sa loob ng karwahe.
Sila ay inilipat sa isang hanay ng mga guho na inilarawan ni Fitauria bilang santuwaryo ng mga Foliol at isiniwalat na hindi niya nilalayong magdala ng mga tao doon. Sa hapunan ng gabing iyon, gumawa si Naofumi ng isang pagkain na may antas na Gordon Ramsay na nagpagulo sa kanya ng mga Foliol sa lugar hanggang sa gumawa siya ng ilang galon nito para pakainin sila. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad si Fitauria kasama si Naofumi at isiniwalat na si Fellow ay isang kandidato ng reyna. Nang tanungin ni Naofumi kung bakit naiiba ang paglaki ni Fellow kaysa sa iba, sinabi niya na ito ay dahil nakatira siya kasama ang isang bayani. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Naofumi dahil sa pakikipag-away sa iba pang mga bayani at hinimok itong kausapin sila. Pagkatapos, isiniwalat niya na ang 4 na bayani ay dapat ipatawag sa isang bansa bawat isa upang labanan ang mga wave at sinabing kailangan niya ang mga bayani upang iligtas ang mundo. Kasabay nito, siniyasat ni Narin at Itsuki ang isang nakatagong silid kung saan naniniwala silang may itinatago ang simbahan, at wala silang ideya na pinapanood sila ni Main. Pagbalik sa santuwaryo, sinabi ni Fitauria na talagang kinakailangan para sa mga bayani na magtulungan. Pero sinabi ni Naofumi na hindi siya makikipagkasundo sa kanila. Kaya, sinabi niya na tatapusin niya ang 4 na pangunahing bayani para sa kapakanan ng mundo. Habang nag-aalmusal kinabukasan, biglang banihag ni Fitauria si Melty sa isang spell ng Wind Prison at sinabi sa kanya na siya ang magiging hostage niya. Nang tanungin ni Naofumi kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya sa kanya na mangako siyang makikipagkasundo siya sa iba pang mga bayani. At nang tanungin niya kung bakit, sinabi niya na dahil nangako siya sa bayaning nagpalaki sa kanya. Dagdag pa niya na kailangang magtulungan ang mga bayani upang pigilan ang mga wave ngunit sinabi ni Naofumi na wala siyang balak na makipagkasundo sa iba pang mga talunang bayani. Bilang tugon, ipinahayag ni Fitauria na tatapusin niya ang kasalukuyang hanay ng mga bayani upang ipatawag ang isang bagong pangkat. Ngunit tumanggi si Naofumi na bumagsak ng walang laban habang pinapagana niya ang kanyang Rage Shield. Gayunpaman, madali niya itong deactivate at sinabihan si Naofumi na patunayan na siya at ang kanyang grupo lamang ang makakatalo sa mga wave. Nang tanungin ni Naofumi kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niyang gusto niya ng isang one-on-one na away kay Fellow at nangakong palalayain niya sina Melty at iba pa mula sa pagpaslang sa mga bayani kung mapapatunayan niyang malakas siya. Ito ang nagudyok kay Fellow na tanggapin ang hamon, at ipinaalam sa kanya ni Fitauria na maglalaban sila sa kanyang anyong tao. Nang magsimula ang tunggalian, sinubukan siyang sip-a ni Fellow, ngunit madali siyang nakaiwas at inihagis siya sa ere bago siya hinampes sa lupa. Pagkatapos ay pinasabog siya ni Fellow gamit ang isang wind spell na tinatawag na tornado, ngunit sinalungat ng Aura Queen ang isang orihinal na galaw na tinatawag na anti-sweet tornado na nagpatalsik sa kanyang atake at nagbigay daan sa kanya na itulak si Fellow sa pader. Nang sinubukan ni Naofumi na palayain si Melty, pinasabog siya ni Fitauria na tumagos sa mga depensa ng kanyang kalasag habang pinapasok siya sa pader. Pagkatapos ay sinimulan ni Fitauria na kutsain si Fellow dahil sa pagiging mahina habang pinapasabog siya gamit ang mga spell, ngunit sinabi ni Fellow na mas lumakas siya upang protektahan si Naofumi. Habang sinisipsip ni Fitauria ang mana mula sa atmosfera, nagsalita si Naofumi ng ilang mga salita ng pag-uudyok kay Fellow, na nagpasigla sa kanya at nagbigay kay Fitauria ng isang flashback ng kanyang panahon kasama ang kanyang bayani. Pagkatapos ay sinugod siya ni Fellow gamit ang isang bagong magic claw attack na Samira sa kalasag ni Fitauria at kinamot siya sa mukha. Dahil dito, inanunsyo ni Fitauria na nanalo si Fellow sa tunggalian at pinalaya si Melty mula sa kanyang binding spell. Habang pinupuri ng lahat si Fellow para sa kanyang masigasig na pagpapakita, matapos pagalingin si Fellow, isiniwalat ni Fitauria na ang lahat ay isang pagsubok na kanyang nalampasan at pagkatapos ay inilagay ang isang tire sa kanyang ulo habang opisyal na itinalaga siya bilang kahalili ng reyna. Napansin ni Naofumi na tumaas ang antas ni Fellow, at ginantimpalaan siya ng Foliol Queen sa pamamagitan ng pag-activate ng Philolial series sa kanyang kalasag. Para sa regalo ni Melty, binigyan niya ito ng sasakyan sa paligid ng kagubatan, at pagkatapos ay nagsaya sila ng husto kasama ang mga Philolial. Nang gabing iyon, sinabi ni Fitauria kay Naofumi na ibababa niya ito malapit sa isa sa iba pang mga bayani upang makapag-usap ito sa kanila, at binalaan siya tungkol sa isang panahon kung kailan kailangang pumili ang mga bayani kung lalaban para sa mundo or sa mga tao.
Nang tanungin ni Naofumi kung bakit niya sinasabi sa kanya at hindi sa iba pang mga bayani, sinabi niyang mas mataas ang rating niya kaysa sa iba dahil nagawa niyang itaas ang susunod na Folial Queen. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang spell sa kanya na magpapabagal sa pagkasira ng range shield at binalaan siyang iwasan ang paggamit nito hanggat maaari. Nang magpasalamat siya rito, naalala niya ang kanyang orihinal na master, kaya't humiga siya sa kandanggan nito. Samantala, dumating si Narin at Itsuki sa isang libingan kung saan dapat sana ay may mahahanap silang konektado sa mga bayaning kardinal, ngunit agad na sumabog ang buong libingan. Samantala, inilipat ni Fitoria ang grupo sa isang partikular na lugar sa kagubatan at hiniling kay Naofumi na alagaan si Fellow at tuparin ang kanyang pangako bago sila paalisin. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang hangganan na mahigpit na binabantayan, at naisip ni Raftalia na lumihis, ngunit sinabing aabutin ng ilang araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Nang hingi ng kanyang opinyon kay Naofumi, iminungkahi niya na pumunta sa checkpoint upang hanapin si Itsuki or si Rin at pausapin sila sa mga gwardya para sa kanila. Habang papalapit sila sa gate, nag-alarma ang gwardya, at napansin nila agad na nakatayo si Motoyasu sa harap nito kasama ang isang grupo ng mga kabalyero. Sinubukan ni Naofumi na kausapin siya, ngunit nagalit ito at sa halip ay inatake siya habang inaakusahan siyang nagbi-brainwash kina Raftalia at Fellow. Matapos harangan ang kanyang atake, sinubukan muli ni Naofumi na pakalmeyan siya, ngunit ang sibat na Motoyasu ay nagpakawala ng isang malakas na putok mula sa kanyang sibat, na nagawang harangan ni Naofumi. Nang tanungin ni Naofumi kung bakit siya galit, mas lalong lumakas ang kanyang pag-atake at sinabing hindi niya ito patatawarin sa pagpaslang kina Itsuki at Rin. Itinanggi ni Naofumi ang kanyang mga paratang at sinubukang kumbensihin siya na maaaring hindi pasawi ang iba pang mga bayani, ngunit dumating si Main at kinumbinsi siya na si Naofumi ang assassin. Pagkatapos ay pinalibutan niya sila sa isang harang kung saan maaari silang lumaban, at sinubukan ni Naofumi na bitagin si Motoyasu sa isang shield prison, ngunit madali siyang nakalusot. Nang mag-activate si Main ng isang atakeng apoy, gumanti si Melty gamit ang isang spell ng tubig, at ito ay lumikha ng isang pagkakataon para kay Fellow na sumugod kay Motoyasu. Nagawa niyang itulak siya pabalik gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, ngunit nang subukang sumugod muli siya sa kanya, dumating si Naofumi sa tamang oras upang harangan siya. Gumawa ng combo move ang grupo ni Motoyasu kasama niya na pinaputukan nila kay Naofumi, ngunit hinarang ni Naofumi, at napigilan ni Melty ang pagtatangka ng kanyang kapatid na gumawa ng palihim na pag-atake. Kasunod nito, gumamit sina Naofumi at Raftalia ng combo move para agawin ang atensyon ni Motoyasu ng sapat na panahon para madurog muli ni Fellow ang kanyang mga marble, at pinabagsak ni Raftalia si Main gamit ang isang mana sword slash. Tumanggi silang umatras. Kaya, gumamit sina Melty at Fellow ng isang spell na pinagsasama ang mahika ng tubig at hangin upang mapabagsak silang lahat. Habang sinusubukan ni Naofumi na ipaliwanag ang mga bagay-bagay kay Motoyasu, biglang sinipa ni Fellow ang lahat ng malapit sa kanya at hiniling sa kanya na ilabas ang kanyang madilim na kalasag upang protektahan silang lahat mula sa isang malakas na pag-atake na paparating. Bilang tugon, tinakpan sila ni Naofumi sa kanyang shield prison, ngunit sinabi ni Fellow na hindi pa sapat. Kaya, naglagay din siya ng dalawang kalasag na may airstrike sa itaas nila. Noon din, isang napakalaking light spell ang lumipad patungo sa kanila, at binasag nito ang lahat ng tatlong kalasag. Ngunit ngayon, sumigaw si Naofumi na parang isang super saiyan habang desperadong hinaharangan ang pag-atake. Matapos silang makaligtas sa pag-atake, dumating ang Pope Balmos at sinabing nililinis niya silang lahat sa pangalan ng Diyos. Sinubukan ni Main na ipaalala sa kanya na inaatake niya ang bayani ng Sibat at ang susunod na reyna, ngunit sinabi ni Balmos na hinusgahan niya ang bayani ng kalasag para sa kanilang pagkasawi at inihayag na plano niyang sakupin ang kaharian. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga pagkakamali ng tatlong manloloko na bayani at sinabing siya ang nagdadala ng hatol ng Diyos sa kanila. Dahil dito, napagtanto ni Motoyasu na hindi si Naofumi ang pumaslang sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay naghanda ang Pope na atakihin sila gamit ang isang sagradong espada. Nang pasabugan niya sila ng light attack, hinarang ni Naofumi, ngunit napansin niyang napakalakas nito kaya namanhid ang kanyang mga braso. Gayunpaman, sinabi ni Balmos na nagwa-warm up pa lamang siya at ginawang sibat ang espada. Nang makita ito,
Kinilala ni Melty ang sandata ni Balmos bilang isang replika ng mga sandata ng kardinal na bayani at ipinaliwanag ang buong kaalaman sa likod ng sandata para sa kanila. Tinanong ni Naofumi kung bakit nila ipinatawag ang mga bayani gayong mayroon silang sandatang iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Melty na ang sandata ay kumonsumo ng napakalaking mana, at idinagdag na ang isang atake na pinaputok ni Balmos ay nakaubos ng 12 ng mga salamangkero. Nang marinig ito, pinuri ni Balmos si Melty para sa kanyang kaalaman at tinawag si Maine na isang talunan na panluloko bago isiniwalat na ang kanyang maalamat na sandata ay nangangailangan ng mana ng lahat ng mga mananampalataya sa paligid niya. Pagkatapos ay hinigop niya muli ang kanilang mana habang naghahanda ng isang atake, at tinanong ni Naofumi si Melty kung maaari niya silang pigilan, ngunit sinabi niya na ang kanilang mataas na antas ng mana ay magbibigay din sa kanila ng mataas na resistensya. Nagbigay si Motoyasu ng isang magiting na talumpati tungkol sa pagtatapos sa Santo Papa, ngunit nang ilunsad niya ang kanyang atake, madali itong naharang ni Balmos. Nang makitang wala siyang silbi ng mag-isa, umatake siya gamit ang combo skill ng kanyang grupo, ngunit muling naharang ni Balmos. Nang gamitin ni Motoyasu ang kanyang Meteor Thrust attack, walang pakialam na hinarang muli ng Santo Papa at inanunsyo na siya na ang aatake. Gamit ang isang wave ng kanyang sandata, na-corner niya sila gamit ang isang flame attack at naghanda na muling umatake. Ngunit gumawa ng dramatikong pagpasok si Rin at Itsuki sa pamamagitan ng pagbasag sa kanyang kalasag. Matapos harangan ang isa pang atake mula kay Rin, sinabihan ni Balmos ang kanyang disipulo na ituon ang kalahati ng kanyang mga salamangkero sa harang. At sinubukan niyang balaan si Balmos na babagal ito sa kanilang supply ng mana, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Nang tanungin ni Motoyasu si Rin at Itsuki kung paano sila nakaligtas, sinabi nilang nailigtas sila ng personal shadow squad ng Reyna. Ipinaalam din ni Itsuki kay Naofumi na siya ay na-frame ng simbahan, at ito ang dahilan kung bakit biglang kumilos si Motoyasu na pala kaibigan sa kanya. Kasunod nito, nagpaputok sina Itsuki at Rin ng isang combo attack na nagtagumpay sa paggising sa sandata ng Pope, at sinabihan nila ang Pope at ang kanyang mga allipiers na sumuko dahil paparating na ang Reyna upang parusahan sila. Gayunpaman, may sinabing kalokohan si Balmos na nakakumbinsi sa kanila na patuloy na suportahan siya. Nang makita ito, nagpa siya ang tatlong talunan na bayani na bumuo ng isang nagkakaisang prente, ngunit tumanggi si Naofumi na sumama sa kanila at binanggit kung paano nalinlang si Motoyasu ng simbahan at si Maine upang ipagkanulo siya. Pagkatapos ay pinagalitan niya silang lahat dahil sa lahat ng gulo na kanilang nagawa dahil sa kanilang kawalang isipan, at dahil dito ay tinawag silang mga manloloko ni Balmos. Nang magpasabog muli ang Pope ng mahika sa kanila, hinarang sila ni Naofumi at sinabing makikipagtulungan siya sa iba pang tatlong bayani upang tapusin siya dahil sa kanyang pangako kay Fitoria. Nang marinig ito, sumang-ayon ang lahat na tumulong, at lahat sila ay tumayo ng sama-sama na parang isang bersyon ng Avengers. Gayunpaman, sinimulan ni Balmos ang pagpapalawak ng kanyang nasasakupan, na nag-anyong isang malaking mahiwagang katedral. Sa ibang lugar, isang babae na may maskara ang nagpayo kay Merelia na huwag nang magtungo sa labanan, ngunit sumagot ang Reyna na hindi siya maaaring umupo at maghintay sa balita kapag ang buong mundo ang nakataya. Matapos isuot ang kanyang baluti, lumabas siya at inanunsyo sa kanyang mga kabalyero na wawakasan nila ang tatlong bayani, ang simbahan, ang Pope na si Balmos, at ang mga tagasunod nito. Pagkatapos ay inutusan niya silang umalis at tahimik na nanalangin para sa bayaning may kalasag at si Melty na mabuhay pa ng kaunti. Samantala, pinasabog ni Itsuki at Rin ang kanilang mga pag-atake ng kidlat kay Balmos, ngunit madali niya silang hinaranggan. Sinunod ang utos ni Naofumi, naglunsad sina Fellow at Raftalia ng isang combo attack, ngunit napigilan din ito ng Pope. Pagkatapos ay sumugod si Fellow patungo sa kanya, dala sina Naofumi at Motoyasu, at inihagis sila sa ere. Habang nasa kalangitan, pinagsama ni Motoyasu at Naofumi ang kanilang mga kakayahan sa armas upang magpaputok ng isang flame attack, ngunit wala itong napinsala kay Balmos. Nang babalaan siya ng disipulo ni Balmos na ang ikatlong bahagi ng mga salamangkero ay naubusan na ng mana, bumuhos siya ng ilang mas relihiyosong salita na nag-udyok sa kanila na bigyan pa siya ng mas maraming mana. Napagtanto ng lahat na naghahanda si Balmos ng isang malaking pag-atake. Kaya,
Tinanong ng iba pang mga bayani si Naofumi kung mayroon siyang anumang mga espesyal na kasanayan upang matulungan silang harapin siya. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Naofumi ang isang matalim na pulso mula sa kanyang kalasag at nakakita ng isang bagong kasanayan na nagpaalala sa kanya sa babala ni Fitorio tungkol sa serye ng mga sumpa. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na mayroon siyang kapangyarihan na makakatulong, kahit na ito ay isang sugal, at sumang-ayon ang lahat na gamitin niya ito. Nang i-activate niya ang Rage Mode, ipinakita sa kanya ng dragon ang lahat ng mga traumatikong bagay na pinagdaanan niya, at sinubukan ni Naofumi na lumaban. Ngunit mas malakas siyang hinampas ng dragon hanggang sa tuluyan siyang sumuko sa galit. Habang nagmamarcha pasulong si Naofumi sa kanyang nag-aalab na Rage Mode, naalala niya ang mga masasayang oras na ginugol niya kasama ang mga babae, at nakatulong ito sa kanya na bumalik sa realidad nang mapagtanto niya na mahal nila siya. Nang magising siya mula sa kanyang kawalan ng ulirat, nakita niya ang tatlong babae na naglalagay ng kanilang mga katawan sa linya upang hawakan siya, at lahat sila ay nagsabi ng ilang mga nakakaakit na salita sa kanya na nagpangiti sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa iba pang mga bayani na tulungan siya gamit ang isang atake sa Surefire na magagarantiya ng kanilang tagumpay. At kahit na sila ay nagulat, lahat sila ay sumang-ayon. Nang muling pasabugan ng Pope ang kanyang mahika sa kanila, hinarang ito ni Naofumi gamit ang kanyang kalasag at nangakong pagbabayaran siya sa kanyang mga krimen. Ang kanilang espesyal na pag-atake ay nagsimula sa lahat ng mga mandirigmang malayo ang layo na pinasabog ang kanilang pinakamahusay na mga bala kay Bolmos, na sinundan ng isang malapitang pag-atake ni Nafelo at Raftalia. Bagamat hinaranggan niya ang mga pag-ataking ito, sinakop siya ng mga ito ng sapat na katagalan para saktan siya ni Rin. Kasunod nito, pinalakas ni Main ang kapangyarihan ni Motoyasu, na nagbigay daan sa kanya na maghagis ng isang atake sa mahika na Sum-Ira sa mga kalasag ng Pope at tinusok siya. Habang sumusugod sina Naofumi at Fellow patungo sa kanya, pinasabog niya sila ng isang atake sa apoy, ngunit isinagawa ni Naofumi ang isang Uno reverse sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga apoy at pagpapasabog sa kanya pabalik. Sinubukan ng ibang mga bayani na dagdagan ang mga pag-atake, ngunit gumanti si Bolmos gamit ang mga advanced na kasanayan at nagpaputok ng mga light arrow sa kanila habang ginugulo sila gamit ang mahika ng ilusyon. Bago pa niya sila matapos, dumating si Reyna Merilia at binihag siya sa isang Holy Yellow bago inutusan si Naofumi na tapusin siya. Nang marinig ito, nag-activate si Naofumi ng isang bagong malupit na pag-atake na tinatawag na Blood Sacrifice, na nagpaagos ng dugo mula sa kanyang katawan. Nagyabang ang Pope dahil inakala niyang ligtas siya. Ngunit ang dugo ni Naofumi ay bumuo ng isang napakalaking halimaw na bakal na kumain sa Pope at naging katas ng ubas. Habang walang magawa si Naofumi sa lupa, nagsimulang mag-alala ang mga babae para sa kanya, ngunit sumumpa si Merilia na hindi niya hahayaang masawi siya. Nagtaka siya kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Reyna ng Melromark. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Naofumi na may mga bendahe, at nagulat siya nang makita ang mga babae na natutulog sa kanyang kama. Pagdating ni Merilia, nagpasalamat si Raftalia sa pagliligtas kay Naofumi, ngunit sinabi niyang walang problema dahil si Naofumi ay isang bayani na nagligtas sa kanilang bansa mula sa mga wave. Gayunpaman, binanggit ni Naofumi kung paano inapi ang bayaning kalasag, kaya nangako siyang ipapaliwanag ang lahat sa kanya. Maya-maya, isiniwalat niya na wala siya noong nagdurusa ito dahil nasa isang internasyonal na forum siya na nagpapas siya sa mga pangunahing bansa na tatawag ng mga bayani at lalaban ng magkakasama. Nang panahong iyon, tinawag na ng Melromark ang 4 na bayani, at ikinagalit ito ng ibang mga bansa. Kaya, gumugol siya ng maraming oras sa pag-apula ng apoy nang walang nagtanong kung bakit siya lang ang dumanas ng kaguluhan. Ipinaliwanag niya na sinamantala ng simbahan ng 3 bayani ang lahat ng kalokohan ni Altclay noong nakaraang bayaning kalasag upang manipulahin siya. Pagkatapos ay nangako siyang lilinisin ang pangalan nito, wawakasan ang kanyang pagdurusa, at gagantimpalaan siya para sa lahat ng kanyang kabayanihang pagsisikap sa ngayon sa pinakamataas na posibleng paraan. Nagsimulang magdiwang ang mga babae, ngunit sinabi ni Merilia na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado kasama niya, kaya sila ay pinaalis. Pagkaalis nila, hiniling niya sa kanya na pumunta sa kastilyo kinabukasan upang linisin ang kanyang pangalan at masaksihan ang paghatol kina Main at Altclay para sa kanilang mga krimen.
Nang tanungin niya kung sigurado ba siya tungkol dito, sinabi niyang wala siyang ibang magawa, ngunit napansin niya na nanginginig siya habang nagsasalita. Nang gabing iyon, sinabi ni Naofumi kay Raftalia na lilinisin ng Reyna ang kanyang pangalan kinabukasan, at labis siyang natuwa dahil dito. Kinabukasan, nakipagkita ang grupo ni Naofumi sa iba pang mga bayani sa kastilyo, at tinawag sila sa silid ng trono upang salubungin ang Reyna. Pagdating nila, inanunsyo ng Reyna na magsasagawa siya ng paglilitis para kina Altclay at Maine para sa kanilang mga ginawa, at nilagyan niya ng simbolo ng alipin si Maine upang matiyak na susunod siya. Sa panahon ng paglilitis, inakusahan niya si Maine ng pakikipagsabuatan sa masamang simbahan at pagtatangkang tapusin si Melty upang ibintang kay Naofumi. Nang sinubukan niyang itanggi ito, siya ay kinuryent ng simbolo ng alipin, at dahil dito ay napagtanto ng lahat sa kaharian na isa siyang basura. Binatikos din niya ang krimen ng hari na ipatawag ang mga bayani ng walang pahintulot, at binanggit kung paano nagsinungaling si Maine tungkol sa pagtatangka ni Naofumi na mag-dive sa kanyang palayok ng pulot. Muli, sinubukan niyang itanggi ito ngunit kinuryent siya ni Pikachu hanggang sa hindi na siya makatayo pa, at hayagang ipinahayag ni Altclay ang kanyang pagkamuhi sa bayaning may kalasag. Bilang tugon dito, inalisan sila ng Reyna ng kanilang mga titulong maharlika at hinatulan ng kasawian. Dinala sila sa giletina ngunit bago pa man makapagbigay ng utos ang Reyna na putulan sila ng ulo, sumugod si Naofumi at sinabing ang kasawian ang magiging madaling paraan para sa mga basurang ito. Pagkatapos ay kinutya niya sila sa harap ng lahat at iminungkahi na silang dalawa ay tawaging basura mula noon. Tinanggap ng Reyna ang panukala at inanunsyo na tatanggapin na ngayon ng Melromark ang simbahan ng apat na bayani bilang kanilang relihiyon, na naging dahilan upang itapon ng lahat ang kanilang rosaryo ng tatlong bayani. Habang papalayo si Naofumi, nilapitan siya ng Reyna at ng mga bayani upang malaman kung makikipagtulungan pa rin siya para sa Melromark. Mabuti na lang at nagpasya si Naofumi na magtrabaho hindi lamang para sa Melromark, kundi para sa lahat ng mga bansa sa mundo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa lahat ng wave na magpapakita. Pagkaalis ng grupo ni Naofumi, inamin ni Merelia kay Melty na balak niyang ayalay ang kanyang buhay para sa lahat ng luwad at mga mina. Palabas ng kastilyo, binati ng lahat si Naofumi, at lumuluhang nagpasalamat si Melty sa pagliligtas sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Naofumi at ang grupo sa simbahan kung saan napansin nila na ang simbolo ay kumakatawan na ngayon sa apat na bayani sa halip na tatlo. Sa loob, nakilala nila ang mga Loot Knight, na ngayon ay namamahala sa Hourglass, at pinayagan nila ang grupo ni Naofumi na magsagawa ng class upgrade. Nang muli nilang bisitahin ang Reyna, ikinwento nila sa kanya ang tungkol kay Fitoria, at ito ay ikinatuwa niya ng kakaiba. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na magdaraos siya ng isang party para sa kanila, na sa katunayan ay isang dahilan para ipatawag niya ang apat na bayani upang may masabi siyang mahalaga. Sa panahon ng party, isang lasing na kabalyero ang nagsimulang magsalita ng masama kay Raftalia, kaya hinamon niya ito sa isang gold old sword fight. Samantala, nagkita-kita ang apat na bayani sa isang pribadong silid kasama si Merelia, na nagpaalam sa kanila na naghahanda sila ng isang masayang pakikipagsapalaran para sa mga bayani sa isang lugar na tinatawag na Calra upang makabawi sa mga paghihirap na kanilang dinanas. Sakto lang, dumating si Melty at ipinaalam sa lahat na tinangka ni Maine na lasunin ang isang payman para kay Naofumi. Ngunit walang pakialam si Naofumi at hiniling niya kay Merelia na ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Hinimok niya ang mga bayani na magpalitan ng impormasyon sa Calmera, ngunit sinabi ng mga talunan na hindi nila ito kailangan. Kaya, binigyan niya sila ng wake-up call sa pamamagitan ng pagturo na silang tatlo ay maaaring masawi sa susunod na wave. Nang tanungin nila si Naofumi kung saan niya nakuha ang kanyang cheat shield, sinabi niyang hindi ito cheat, kundi bunga ng kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na ipaliwanag ang kanilang mga sikreto, at sinimulan nilang ipaliwanag ang lahat ng mga espesyal na kakayahan na kasama ng kanilang mga pangunahing armas, at para bang walang utak si Naofumi dahil hindi nila alam ang alinman dito. Kalaunan ay nagsimula silang magtalo hanggang sa tinawag sila ni Naofumi na isang talunan at umalis. Nang gabing iyon, iniisip ni Naofumi ang mga kasanayang ibinahagi sa kanya ng iba pang tatlo nang biglang nabuksan ang isa sa kanila na nagngangalang weapon copy sa kanyang shield.
Kinabukasan, pumunta si Naofumi sa tindahan ni Eilhart at sinubukan niya ang kanyang bagong kakayahan sa pagkopya ng armas gamit ang mga shield doon, at nagtapos ito. Pagkatapos, sinimulan ng grupo ni Naofumi ang kanilang paglalakbay patungong Calmera, at sandali silang huminto sa nayo ni Raftalia upang mabigyan niya ng huling pagpupugay si Ref Ana. Doon, nilapitan si Naofumi ng isang lalaking nagngangalang Lark na sandaling kinausap siya bago umalis kasama ang kanyang kasama. Nang tanungin ni na Fellow at Raftalia si Naofumi kung iiwan niya sila, sinabi nitong hindi niya ito gagawin. Ngunit palihim, plano niyang iwan sila kapag nakahanap na sila ng kaligayahan. Di nagtagal, nakarating sila sa daungan at nakita ang iba pang mga bayani na naghihintay sa kanila. Sa isa sa mga barko, nakilala nila si Lark at ang kanyang kasamang si Therese, ngunit nagreklamo si Raftalia na hindi niya maintindihan si Therese, kaya gumamit siya ng isang mahiwagang hiyas upang isalin ang kanyang gramatika. Nang magpakilala si Naofumi, tumawa ng malakas sina Lark at si Therese dahil inakala nilang nagro-role-playing siya. Sa mas seryosong tono, sinabi ni Lark na ang bayaning may kalasag ay isang basura na mas tuso ang ginagawa kaysa sa Darth Vader dahil sa palagay niya ay mabait na tao si Naofumi sa harap niya. Nagpa siya si Lark na makipagkaibigan sa kanya dahil sa pag-iisip na itinatago lamang niya ang kanyang tunay na pangalan. Nang ibunyag ng koponan na papunta sila sa Calmera para sa isang level up, iminungkahi ni Lark na magtulungan upang bumuo ng isang mas malaking grupo. Bago pa makasagot si Naofumi, tinawag siya ng isang tripulante upang makilala ang iba pang mga bayani. At pagdating niya roon, nakita niya silang nagdurusa sa pagkahilo sa dagat. Nang sandaling iyon, dumating si Therese kasama si Lark at binigyan si Naofumi ng ilang espesyal na hiyas na gagamitin sa paggawa ng ilang mga aksesorya para sa kanya. Pagdating nila sa Calmera, ipinakilala ng gobernador ng lugar ang kanyang sarili na Habenberg kay Naofumi at inalok na ihatid sila sa kanilang tuluyan. Maya-maya, ginalugad ni Naofumi at ng mga babae ang isla nang dumaan sina Lark at Therese upang humingi muli ng pakikipagtulungan. At sa pagkakataong ito, pumayag si Naofumi na sumama sa kanila. Di nagtagal, ang Shield Trio ay nagsanay sa kagubatan, at napansin ni Naofumi na luma na ang mga armas ng mga babae, kaya ginamit niya ang kanyang bagong kasanayan upang lumikha ng mga bagong armas para sa kanila. Nang gabing iyon, nagkakampo si Naofumi sa kagubatan kasama ang mga babae nang dumating sina Lark at Therese at inimbitahan sila para sa isang salusalo. Kinabukasan, binigyan ni Naofumi si Therese ng isang pulse Ares na ginawa niya gamit ang hiyas nito, at napakaganda nito kaya't napaiyak siya at binigyan siya ng isang buong bag ng mga gintong barya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang kakaibang bahagi ng isla kung saan ipinakita ni Lark at Therese ang kanilang mga kakayahan habang nakikipaglaban sa ilang mga halimaw. Pagkatapos ng laban, hiniling ni Naofumi na makipagtulungan muli sa kanila kinabukasan, ngunit sinabi ni Lark na mayroon silang ibang plano. Kinabukasan, ipinakita ng mga babae ang kanilang mga damit panlangoy kay Naofumi sa dalampasigan, at sabay-sabay silang lumangoy patungo sa isang templo sa ilalim ng tubig kung saan nila natagpuan ang isang hourglass. Nang i-connecta ito ni Naofumi sa kanyang kalasag, nalaman niya na ang susunod na wave ay darating sa loob ng 2 araw. Kasunod ng pagtuklas na ito, ginamit ni Naofumi ang kanyang kasanayan sa teleport upang bumalik sa kabisera at ipinaalam sa Reyna ang sitwasyon. Bilang tugon, naghanda siya ng isang hukbo para sa kanila, pati na rin ang ilang mga barko upang maghanda para sa wave. Habang nakasakay sila sa barko, tinanong ni Naofumi si Melty kung bakit siya sumali sa kanila, at mahinahon niyang sinabi na bahagi siya ng kanyang grupo. Nang dumating sina Lark at Therese sakay ng isang barko, nakaramdam ng ginhawa si Naofumi na makikipaglaban din sila, ngunit napansin niya ang kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Di nagtagal ay nagsimula ang wave at lahat ay nagtakbuhan sa pakikipaglaban sa ilang mga halimaw sa dagat. Gayunpaman, ang mga bayani ay nasa bingit ng panganib dahil hindi sila makalaban sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi iyon naging problema para kay Naofumi, na sumakay kay Fellow sa ilalim ng tubig at galit na hinamon ang pinakamalaking halimaw hanggang sa ito ay lumabas. Nang magbigay ng hudyat si Merelia, sabay-sabay itong pinasabog ng lahat ng bayani. Ngunit hindi nito napigilan ang halimaw dahil pinasabog nito ang isa sa mga barko. Nang sandaling iyon, may ilang maliliit na halimaw na sumakay sa barko at nilabanan sila ni Melty ngunit nabihag ng isang halimaw na isda.
Mabuti na lang at nailigtas siya ni Lark at nawasak ang iba pang mga halimaw na isda sa barko gamit ang isang buhawi. Kasunod nito, pinahina niya ang boss ng halimaw gamit ang isang buhawi, na nagbigay daan kay Fellow na patumbahin ito gamit ang mga malakas na sipa. Upang tapusin ito, pinagsama ni Lark at Therese ang kanilang mga signature attack sa isang malakas na pagsabog na nagwasak sa halimaw. Pagkatapos ng labanan, nakatagpo ni Naofumi sina Lark at Therese sa mga korte ng mga halimaw, ngunit nang magpakita ang iba pang mga bayani, biglang nagbago si Lark at pinalipad sila. Nalito si Naofumi. Kaya, ipinaliwanag ni Lark at Therese na sila ay mga bayani mula sa isa pang nanganganib na mundo na maliligtas lamang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga wave. Nang marinig ito, sinubukan ng iba pang mga bayani na umatake, ngunit madali silang pinabagsak ni Lark at tinalo sila ni Therese gamit ang isang serye ng malalakas na spell. Nang banggitin ni Lark na si Naofumi lang ang target niya, tinanggap ni Shield Hero Naofumi ang hamon niya. Kaya, sinimulan ng side hero na si Lark ang kanyang pag-atake. Sinubukan ni Fellow at Raphtalia na makialam, kaya ipinagkibit-balikat niya ang mga ito, ngunit nagawa ni Naofumi na maunahan siya gamit ang Soul Eater Shield. Nang salakayin niya muli si Naofumi, hinarang ni Naofumi ngunit kahit papaano ay napinsala pa rin siya. Kalaunan ay nalaman niya na gumagamit si Lark ng Defense Reversal Attack. Kaya, ipinagmalaki ni Lark kung paano ito ang perpektong galaw na gagamitin laban sa Shield Hero. Nang magpakita si Melty, ipinagpatuloy nila ang laban at ang magkabilang panig ay nagsagawa ng kanilang pinakabaliw na galaw laban sa isa't isa hanggang sa magtapos sila. Nang nagsisimula ng masiyahan sina Naofumi at Lark sa labanan, gumawa ng isang dramatikong pagpasok si Glass at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang kakampi ni Lark at Therese. Nang ilabas niya ang kanyang mga espesyal na galaw, madali silang naharang ni Naofumi sa pagkakataong ito. Kaya, pinuri niya ito sa pagiging mas malakas at sumumpa na tatapusin niya ito ng tuluyan. Nang simulan ni Naofumi at Glass ang kanilang rematch, sinubukan niyang ubusin ang kanyang magic power gamit ang Soul Eater Shield, ngunit nakaiwas ito sa atake. Sinubukan ni Therese na tapusin ang squad ni Naofumi gamit ang isang strange spell, ngunit hinarang ito ni Naofumi gamit ang kanyang Meteor Shield. Kaya, umatake siya pabalik gamit ang isang combo spell kay Glass. Gayunpaman, nagawa rin itong harangan ni Naofumi, na nagpapasalamat sa kanya na nag-level up siya sa Calmeria nang maalala niya ang kakaibang reaksyon ni Glass sa Soul Eater Shield. Sinabi niya sa mga babae na haharapin niya ito ng mag-isa at hiniling sa kanila na harapin sina Lark at Therese. Matapos siyang akitin sa ibang pwesto, tinanong ni Naofumi si Glass kung isa ba siyang bayani mula sa ibang mundo. Kaya, kinumpirma niya ang kanyang mga hinala sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang fan hero. Uminit ang laban sa pagitan ni Glass at Naofumi hanggang sa na-activate niya ang kanyang Soul Eater Shield, at labis siyang naubos nito kaya napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay itinuro ni Naofumi na naubos ng shield ang kanyang life force at hiniling sa kanya na umatras. Gayunpaman, inangkin niya na hindi siya tumigil sa pakikipaglaban upang protektahan ang kanyang mundo at hiniling dito na tapusin siya kung gusto nitong protektahan ang sa kanya. Doon din, binigyan siya ni Lark ng isang healing potion, at nagbigay ito sa kanya ng sapat na lakas upang itulak si Naofumi pabalik. Nang subukang umatake siyang muli, hinaranggan siya ni Raphtalia. At nang subukang atakihin niya si Raphtalia, pinigilan siya ni Naofumi gamit ang isang serye ng sumpa na apoy na atake. Habang inihahanda ni Glass ang kanyang ultimate move, sinimulan ni Naofumi ang kanyang blood sacrifice attack, ngunit bago pa niya ito ma-activate, itinuon ni Merelia ang kanyang atensyon sa mga lumulutang na bar aisles ng alak sa itaas niya. Nang makita ito, pinasabog niya ang mga ito gamit ang kanyang Meteor Shield attack, dahilan upang matapan ang alak sa buong baso. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang laban, ngunit namagitan si Lark at sinabihan siyang oras na para umalis. Pagkatapos nilang umalis, inanunsyo ni Merelia na lahat sila ay nanalo sa labanan sa wave. Kalaunan, sinabi ni Naofumi kay Raphtalia na kailangan nilang mag-recruit ng mas maraming miyembro, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Fellow, nakakaligtas lang ng isang babae na nagngangalang Raisihia mula sa dagat. Nang makilala nila siya, nagsimula siyang umiyak dahil sa katotohanang pinalayas siya sa grupo nito. Kaya, hinikayat siya ni Naofumi na sumali sa kanyang grupo, at agad siyang pumayag na sumali.
Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Naofumi si Raphtalia sa kanyang bayan, na muling itinatayo. At nakipagkita sila kina Kil, Van at Melty, at ipinaliwanag ni Naofumi na ginawa siyang Panginoon ng Reyna sa lugar na iyon bilang gantimpala sa kanyang mga pagsisikap at dinala siya sa isang gusali kung saan sila muling nagkita sa ginang ng Reyna. Nakita rin nila ang ilan pang tumulong sa kanila sa kanilang paglalakbay, at ipinaliwanag ni Naofumi na nagpasya silang tumulong nang marinig nilang siya ang bagong Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya kay Raphtalia ang kanyang mga plano na gawing personal na Wakanda ang kanyang nayon. Ngunit nagsimulang umiyak si Raphtalia dahil naramdaman niyang naghahanda na siyang iwan siya. Gayunpaman, nagbigay siya ng isang madamdaming talumpati kung saan hiniling niya sa kanya na patuloy na maging espada niya magpakailanman, at niyakap siya nito bilang tugon. Nang may taas ang bandila ni Naofumi sa domain, ipinahayag niya na ang kwento ng Shield Hero ay nagsisimula na ng panibagong simula,